Dumating siya na may dalang rosas upang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Pinigilan siya ng kasambahay sa pasilyo. Gino, huwag po kayong umakyat diyan. Ang nalalaman niya ay magpapabago sa lahat ng pinaniniwalaan niya at magbubunyag ng isang imposible at madugong katotohanan. Ang kamay ni Aling Nena Reyes ay mahigpit na pumulupot sa aking pulso na may lakas na. Hindi ko inakala na taglayng isang babaeng tulad niya. Ang madali ring kinulubot ng maraming taon ng paglilinis ng masahik ng iba ay biglang pumigil sa akin sa paanan ng hagdanang yari sa marmol. Hawak ko ang pinakamahal na buket na rosas na nabili ko sa buhay ko. Mga puti at rosas na talulot na nakabalot sa papiro, mabango, handa ng ipagdiwang ang aming anibersaryo. Ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong hindi kayang ayusin ngang anumang rosas sa mundo. Gino, huwag po kayong umakyat diyan. Sa ngalan ng Diyos, huwag po muna kayong umakyat. Ang kanyang boses ay halos bulong lamang, ngunit ito ay tumunok na parang alarma sa loob ng aking dibdib. Ni minsan ay hindi pa ako nahawakan ni Aling Nena. Sa lahat ng panahon na siya ay nagtatrabaho sa aming bahay, hindi niya kailanman itinaas ang kanyang tingin kapag ako ay dumadaan. Siya ay nagsisilbi ng kape na nakayuko ang ulo. Nililinis ang mga muebles nang walang ingay. Umalis siya sa kusina sa sandaling ako ay pumasok. Siya ang perpektong anino, ang perpektong kasambahay, ang babaeng kinuha ng aking asawa mula sa isang ahensya at, dapat kong aminin, ay halos hindi ko napapansin. At ngayon ay hawak niya ang aking pulso na parang ako, ay isang bata na malapit nang tumawid sa kalsada sa harap ng isang truck na walang preno. Anong nangyari? Aling Nena, bitawan mo ako, hinihintay ako ni Katrina sa itaas. Ang pangalan ko ay Eduardo Reyes Vargas. Ako ay isang negosyante, buktong na anak, tagapagmana ng isang pabrika ng tela na itinayong aking ama mula sa wala bago siya namatay. Ako ay o ako noon, ang pinakamaswerteng tao na kilala ko. Isang maunlad na negosyo, isang matalik na kaibigan sa buong buhay, isang magandang asawa na naghihintay sa akin gabi-gabi. At nung hapong iyon, ilang oras bago ang aming hapunan ng anibersaryo, nagpasya akong umalis ng maaga sa opisina at bigyan siya ng sorpresa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano pinahinto ng isang babaeng naglilinis ng aking masahik ang aking buhay sa isang pangungusap, lamang at kung bakit ni minsan ay hindi na ako naging katulad ng dati. Noong umagang iyon ay maaga akong nagising na mayroon pa ring halimuyak ng kanyang pabango sa unan. Tiningnan ko siyang matulog at naisip, ang lalaking ito ay mapalad. Si Katrina ay mukhang isang larawan. Bumaba ako sa kusina at nakita ko si Aling Nena na nakahanda ng almusal. Tulad ng dati, siya ay tumabi. Ang kanyang makamay ay makasalubong sa ibabaw ng kanyang apron. Nang hindi ako tinitiknan, binati ko siya ang magandang umaga. Sumagot siya sa isang mahinang boses. Naalala ko na sandali akong naisip kung anong kwento ang taglay ng tahimik na babaeng iyon. Ngunit hindi ako huminto. Kinuha ko ang kape, binasa ang pahayagan, umalis upang magtrabaho. Nung kalagitnaan ng hapon, sa boardroom ng Vargas Garments and Associates, ang aking matalik na kaibigan at minority partner na si Mateo de la Cruz ay nagmungkahi na kanselahin namin ang huling pulong ng araw. Kuya, sabi niya sa akin na may ngiti na taglay niya simula pa noong kolehiyo. Ngayon ang iyong anibersaryo. Umalis ka maaga, bumili ka magandang regalo para kay Katrina. Ako na ang magsasara ng lahat dito. Niyakap ko siya. Niyakap ko siya na may tiwala nga isang taong yumayakap sa isang kapatid na nakalimutang ibigay ng dugo. Si Mateo ay laging ganun. Ang kaibigan na lumilitaw kapag kailangan mo siya, ang naroon sa libing ng aking ama, ang nagpakilala sa akin kay Katrina maraming taon na ang nakalipas sa eksibisyon ng sining na iyon, ang umupo sa tabi ko noong araw na nilagdaan ko ang mapapel ng kumpanya ng nanginginig ako na parang dahon. Salamat kuya, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Gagawin mo rin ang parehong bagay para sa akin, sagot niya. Sige na, huwag mo na siyang paghintayin. Dumaan ako sa bulaklakan ng liwanag. Ang matandang babae sa counter, na may salamin sa ilong, ay ngumiti nang makita niya akong pumasok. Gino Eduardo, ang bouquet na laging binibili ninyo, ngayon gusto ko ang pinakamalaki na mayroon kayo. Umalis ako doon na may dalang bouquet na halos hindi ko mayakap. Nagmaneho ako pauwi na nakabukas ang radyo, na may tanga at masayang pakiramdam ng isang taong pupunta upang makita ang taong mahal niya na umiyak sa tuwa. Nagsanay ako nga salita ng malakas sa loob ng kotse. Katrina, mahal ko, siyam na anibersaryo at libo-libo pa ang nasa harapan. Ngumiti ako ng magisa. Ngumiti ako na parang isang hangal. Nang pumasok ako sa bahay,
Ang unang bagay na napansin ko ay ang katahimikan. Ang pangalawa ay nakatayo si Aling Nena sa paanan ng hagdanan, hawak ang basahan ng paglilinis sa magkabilang kamay, puti ang kanyang nga buko, hindi gumagalaw, na parang matagal na siyang naghihintay sa aking pagbalik. Gino, sabi niya sa sandaling makita niya ako. Napakaaga ninyo po ngayon. Gusto ko siyang sorpresahin. Nasa itaas siya. At pagkatapos ay gumawa, siya nga isang bagay na nagwasak sa loob ng lahat ng hindi nakikitang protokol na namamahala sa buhay sa pagitan ng amo at ng kasambahay. Tiningnan niya ako ng direkta sa mga mata ng walang pag-alinlangan. Gino, huwag po, kayong umakyat diyan. Natawa ako. Natawa ako na parang tanga dahil naisip ko na ito ay isang biro o na naghanda ang aking asawa ngang isang sorpresa at nahihirapan ang kawawang babae na ilabas ito. Aling Nena, pakiusap, alam kong may pinaplano ka, bitawan mo ako, babae, gusto kong dumaan. Doon niya ako hinawakan sa pulso at ngayon narito kaming dalawa. Nanginginig siya, nalilito ako, ang marosas ay delikadong nakatagilid sa aking kabilang braso. Gino, makinipo kayo, makinipo muna kayo. Hindi ko po gusto na umakyat kayo ng ganun. Hindi, ng ganun. Ano ang sinasabi mo? Ang kanyang nga mata ay napunong luha. Hindi iyon isang maingay na pag-iyak. Iyon ay isang tahimik na pag-iyak ng mga babaeng umiyak sa loob ng buong buhay at hindi na alam kung paano gawin sa ibang paraan. Ilang linggo na po akong may gustong sabihin sa inyo, Gino, ngunit ang isang babaeng tulad ko ay walang sinuman sa bahay na ito. Sino ang maniniwala sa akin? Naisip kong umalis, magbitiw at maglaho. Ngunit ngayon may narinig akong hindi ako pinatulog mula noong tanghalian. At nang makita ko kayong pumasok na may mga bulaklak, alam kong hinihiling sa akin ng Diyos na magsalita, kahit na ito ay magdulot ng aking trabaho, kahit na ito ay mas mahalaga kaysa sa trabaho. Aling Nena, bitawan mo na ako. Ngunit hindi niya ako binitawan. At sa sandaling iyon, mula sa ikalawang palapa, ay dumating ang isang tunok. Isang halahak ng babae. Ang pinakakilalang halahak sa mundo para sa akin. Ang halahak ni Katrina, isang halahak na narinig ko sa honeymoon, sa bawat kaarawan, sa bawat hapunan ng Pasko. Isang halahak na makikilala ko sa libo-libo, ngunit hindi ito nag-isa. May isa pang boses sa tabi niya, isang boses ng lalaki. Mababa, nakakatawa, kasabwat, isang boses na sumagot sa kanya ngang isang bagay na hindi ko maintindihan. At pagkatapos ay isa pang halahak ng dalawa, magkasama, intimo. Naramdaman kong gumagalaw ang lupa sa ilalim ng aking magapaa. Binisiwan ko ang hawa ni Aling Nena, hindi upang umakyat, kundi dahil nanlambot ang aking magatuhod. Ang buket ay tumagilid. Isang rosas ang nahulog sa marmol na may nakakatawang delikadong tunog. Hindi, bulong ko, hindi, ito ang iniisip mo. Baka may bisita, baka telebisyon. Gino, ang boses ni Aling Nena ay basag. Buong hapon na po sila rito. Narinig ko po sila nang umakyat ako upang iligpit ang malinis na damit. Ang telebisyon, Aling Nena. Sabihin mo sa akin ano ang telebisyon? Umiling siya, dahan-dahan. Umakyat ako ng 2 baitang. 3. Ang aking sapatos ay mabigat na parang bakal. At pagkatapos, bago pa ako makagawa, na 4 na hakbang, narinig ko ang isang bagay na hindi maring malito o imbento o ipaliwanag sa ibang paraan. Narinig ko si Katrina na nagsabi ng isang pangalan na sinabi na may intonasyon na ginagamit lamang ng mga asawa para sa kanilang mga asawa sa pribadong sandali, ngunit hindi ito ang aking pangalan. Mateo, bilisan mo bago pa siya makabalik. Ang pag-ibig ay bulag, sabi nila, ngunit ang pagtataksil ay may boses. At noong hapong iyon, ang boses na nagpatigil sa akin ay mas kilala ko pa kaysa sa sarili kong boses. Ang marosas ay nahulog sa aking makamay. Lahat ng puti at rosas na talulot ay kumulong sa mga hagdanan ng marmol na parang mga pahina na punit mula sa isang wedding album. Napunit ang papiro, nalaglag ang laso at ako ay nakatayo doon sa bahay na itinayo ko ng may pagmamahal. Naramdaman kong 9 na taon ang gumuho sa aking paanan sa loob lamang ng ilang segundo. Nais kong sumigaw, nais kong umakyat na tumatakbo at ibagsak ang pinto. Nais kong gawin sa pagkakataong ito ay hinawakan niya ako sa buong braso, na parang isang ina na hawa ang anak na malapit ng gumawa ng kabaliwan. Gino, makinig po kayo pakiusap. Kung akyat kayo ngayon, matatapos ang lahat dito. At ang lahat ng nalaman ko,
Ang lahat ng nakatago ko para sa inyo ay mawawala. Mayroong sa kanyang tono ang pumigil sa akin. Isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasabingan, lahat ng nalalaman ko, na parang nagdadala siya ng isang lihim na napakalaki para sa kanyang mabalikat. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon tiningnan ko siya ng totu, hindi bilang isang kasambahay na naglilinis ng aking bahay. Tiningnan ko siya bilang isang babae at nakita ko ang mabagay na hindi ko pa nakikita noon. Nakita ko ang matagal ng pagod, nakita ko ang katalinuhan, nakita ko ang isang lumang kalungkutan na walang uniforme ang makakapagtago. Ano ang nalalaman mo, Aling Nena? Ang kanyang mamata ay naglakbay sa hagdanan, sa mga nahulog na rosas, sa mga dingding na may mga larawan na pinili nga aking inabago siya namatay. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Alam ko po na ang narinig ninyo ngayon ay hindi pa ang pinakamasama. Alam ko po na ang nangyayari sa itaas ay isang maliit na kasinungalingan lamang sa loob ng isang mas malaking kasinungalingan. May alam po ako, Ginoo, na natuklasan ko mula pa sa unang araw na pumasok ako dito. Mga bagay tungkol sa iyong asawa. Mga bagay tungkol kay Ginong Mateo at mga bagay. Nabasag ang kanyang boses. Mga bagay tungkol sa inyo na hindi ninyo pa nalalaman. Tungkol sa akin. Tungkol sa kung sino ka talaga. Naramdaman kong pinutol ang hangin. Ang sarili kong katawan ay tumigil sa pagtugon sa akin. Aling Nena, tigilan mo ang pagsasalita sa kod. Ano ang sinasabi mo? Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay tiningnan ang kisame na parang humihingi nga. Pahintulot sa langit at pagkatapos ay sinabi na may pinakamababang boses, ngunit pinakamatatag na narinig ko sa aking buhay. Ginoo, pumasok po ako upang magtrabaho sa bahay na ito sa isang dahilan lamang at hindi ito para sa pera, ito ay upang makalapit sa inyo. Dahil alam ko po kung sino ang iyong ama. Alam ko po kung ano ang ginawa niya. Alam ko po kung ano ang itinago niya sa katahimikan sa buong buhay niya at alam ko rin. Muling nabasag ang kanyang boses, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sa takot, kundi sa isang matagal ng sakit. Alam ko rin po ang naiwan niya na hindi tapos sa aking pamilya maraming taon na ang nakalipas. Isang bagay na walang sinuman sa bahay na ito ang nakakaalam pa. Ang mahalahak ay patuloy na narinig sa itaas, malayo, inosente para sa pandinig ng sinuman, nagwawasak para sa akin, ngunit hindi ko na sila naririnig. Ang masalitang babaeng iyon na mapagpakumbaba, ang kasambahay na hindi ko kailanman tiningnan sa mamata, ay nagpagulo sa buong lupa sa ilalim ng aking buong buhay. Hindi ako sinira ng pagtataksil ng aking asawa o kahit ng aking kapatid sa puso. Nabasag ako nang malaman ko na ang babaeng iyon sa serbisyo ay may alam tungkol sa sarili kong pamilya na hindi ko kailanman pinaghihinalaan. Aling Nena, sabi ko na may tuyong lalamunan. Bumaba ka sa kusina kasama ko ngayon. At habang kaming dalawa ay bumababa sa hagdanang iyon na natatakpan ng gatalulot na rosas, habang ang mahalahak ay patuloy na tumutunog sa itaas na parang isang kutsilyo na dahan-dahang pumapasok sa aking dibdib, naintindihan ko na ang tunay na kwento ng aking buhay ay nagsisimula pa lamang noong hapong iyon at na ang babaeng aking minenos ng ilang buwan, nang hindi ko namamalayan, ay ang tanging tao sa buong mundo na handang iligtas ako. Bumaba kami sa hagdanan na may pinakamabigat na katahimikan na naramdaman ko sa buhay ko. Bawat talulot na nadurog sa ilalim na aming masapatos ay tumunog na parang isang paninisi. Si Aling Nena ay lumakat sa harap ko nang hindi lumilingon, na may kakaibang kapayapaan, na parang isinagawa niya ang sandaling ito sa loob ng ilang buwan. Marahil ay isinagawa niya ito, ang kusina ang aking bahay ay laging ang aking paboritong lugar. Dinisenyo ito ngang aking ina bago siya makasakit na may mahabang mesa na yari sa matibay na kahoy kung saan, ayon sa kanya, walang problema ang nananatiling hindi nalutas kung umupo ka sa mesa. Ang aking ina ay naniniwala sa mga bagay na iyon. Ngayon naiintindihan ko kung bakit. Upo Hachan! Ito ay kakaiba. Ang kasambahay ay nag-alok sa akin na umupo sa sarili kong kusina at ang pinakakakaiba ay sumunod ako. Sinara ni Aling Nena ang pinto na may kandado. Ito ay nagpasindak sa akin. Nakita ko kung paano ang kanyang matatandang kamay na may marka ng maraming taon ng paglilinis ng mga sahig ng iba ay inikot ang susi na may katumpakan ng militar. Pagkatapos ay pumunta siya sa lalagyan ng maapampalasa, ang lalagyan na hindi ko kailanman pinasukan. At sa likod ng gagarapon ng paminta at oregano ay kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa isang tela. Ginoo, itinago ko po ito mula pa noong araw na pumasok ako dito. Binuksan niya ang tela. Sa ibabawang kahoy ng mesa ay nahulog ang isang maliit at lumang cellphone.
isang kwaderno na may lumanang takip at 2 dilaw na sobre na nakatalinang isang PC. Ang puso ko ay nagsimulang tumibo na parang gustong lumabas sa aking dibdib. Aling Nena, bago ang lahat, sabihin mo sa akin kung bakit mo ginagawa ito. Sino ka talaga? Tiningnan niya ako. Mayroong tingin na mas mabigat kaysa sa salita. Ang kanyang tingin ay napakabigat kaya kailangan kong ilayo ang aking mamata. Sasagutin ko po kayo, Ginoo. Ngunit gusto ko pong pakinggan ninyo muna sa inyong sariling matainga ang narinig ko. Kung pagkatapos makinig, ay gusto pa rin ninyong umakyat sa hagdanan na iyon at harapin sila, maunawaan ko. Ngunit tisaw po, magpunta kayong armado ng katotohanan. Ang kalahating kasinungalingan ay laging nananalo. Ang isang buong katotohanan, hindi. Kinuha niya ang cellphone. Binuksan ito gamit ang mga daliri na hindi nanginginig. Pinindot ang ilang key at biglang napuno ang kusina ng boses ng aking asawa. Kalmado, mahal ko, walang suspetsa si Eduardo, ang lalaking iyon ay nabubuhay sa sarili niyang mundo. Pinirmahan niya ang anumang papel ngang kanyang matalik na kaibigan ng hindi binabasa. Hindi siya naniniwala na patas ang buhay. Ang halaha ni Katrina, ang halaha na iyon na kasabwat, mababa, parang pusa. Isang halaha na narinig ko ngang libu-libong beses at ngayon na narinig sa recording na iyon ay nagpagulo sa aking sikmura. Pagkatapos ay ang boses ni Mateo. Ang huling kontrata ay pinirmahan niya na parang kordero. Hindi man lang siya naktaas naktingin. Ang paglilipat ay nakabalat kayo na bilang pagbilingang makinarya. Pagdating ang araw na malaman niya, mawawalan na siyang kumpanya, ng bahay, ng wala. At ang mana, mahal ko. Tanong ni Katrina, kailan matatapos ang bagay na iyon? Alam mo na pinakasalan ko siya na iniisip na magiging mabilis. Pasyensya, aking buhay. 9 na taon ay wala at kukunin natin ang lahat. At saka para sa akin hindi lang ito pera. Alam mo ang aking pinagdadaanan sa pamilyang iyon. Ang ginawa ngang matanda sa aking ina. Ang ninakaw niya sa akin. Naramdaman kong umikot ang kusina. Pero namimiss ko rin siya ng kaunti. Sabi niya na tumatawa. Napaka-inosente niya. Napakatanga, malapit ka nang tawagin ako sa pangalan na gusto mo sa harap ng lahat. Malapit na, aking buhay. Pinindot ni Aling Nena ang isang key. Huminto ang recording. Ang katahimikan na naiwan pagkatapos ay napakabigat kaya narinig ko ang sarili kong puso na tumitibok sa loob ng aking kamiseta. Hindi ako umiyak, hindi ako sumiga, hindi ko tinapon ang silya. Nakakagulat na nanatili akong napakatahimik. Mayroong masuntok na napakasakit kaya ang katawan ay namamanhid lamang na parang alam nito na kung magre-react ay tuluyang masisira. Ilang linggo ko na po silang pinakikinggan. Ginoo, sabi ni Aling Nena, tuwing darating siya, nagpapanggap po ako na naglilinis ng magabanyo sa ikalawang palapag. Ang pinto na iyon na akala nila ay sarado ay may butas sa tabi ng bisagra. Doon ko po ni-record, si Mateo ay aking matalik na kaibigan. Siya ay parang aking kapatid. Kilala niya ang aking ama. Siya ay nasa tabi ko nang ilibing ko ang aking ina. Siya ang ninong ng binyak na hindi kailanman nakaroon si Katrina dahil hindi kami nakaanak. Alam ko po, Gino. Kaya hindi ako nagsalita noon dahil alam kong hindi kayo maniniwala sa akin. Sino ang maniniwala sa isang kasambahay laban sa matalik na kaibigan at asawa? Kailangan ko ebidensya. At narito sila. Kinuha niya ang sobre. Binuksan niya. Ito ay ma-photocopies, ma-dokumento. Ang ilan ay may mansa, na parang binasa niya ngang 100 beses. Mga bank statements na may mga selyong Solon Investments, isang kumpanya na kilala ko lamang sa pangalan, dahil ito ay isa sa mga kasosyo sa komersyo na idinagdag ni Mateo sa mga nakaraang taon upang pagandahin ang mga panganib. Ang kumpanya na ito, Gino, sabi ni Aling Nena na itinuro ang kanyang daliri. Ito ang tumatanggap nga, transfer na pinahihintulutan nga iyong pirma mula sa Fargas Garments. Ang mga halaga ay hindi maliit at ang mga nagpipirma ng Solon Investments ay 3. Si Mateo de la Cruz, ang iyong asawang si Katrina Alcantara at isang ikatlong pangalan na hindi masyadong maintindihan dito. Ngunit tila isang pinsan ni Ginoong Mateo. Paano mo nakuha ang mapapel na ito? Nagbabaan ng tingin si Aling Nena. Sa unang pagkataon ay nakita sa kanya ang kahihiyan. Ang iyong asawa ay pabaya sa kanyang desk sa study. Akala niya walang kasambahay ang marunong magbasa ng mga financial documents. Ako, natuto akong magibaza MJ ito matagaw na. Sa isa pang buhay na mayroon ako bago ito, bago ako naiwan na mag-isa kasama ang isang
Aposam nga bisik at kailangan kong maglinis ng mga bahay upang mabuhay, nakakaroon ng katahimikan. Gusto kong tanungin siya ng higit patungkol sa isa pang buhay na iyon, ngunit may isang bagay na nagsasabi sa akin na ang bahagi na kuwento na iyon ay malalim at ang pagbubukas nito sa sandaling iyon ay magiging pagbubukas ng isang sugat na napakalaki para sa isang hapon lamang. Mayroon pa po, Gino. Ang pinakamasama ay hindi pa. Natawa ako. Isang putol na tawa, walang katuwaan. Paano makakaroon ng mas masama kaysa dito? Tiningnan ako ni Aling Nena at sinabi ang isang bagay na tumimo sa aking alaala, na parang isang pin sa isang mapa. Ang mapapel ay nagnanakaw ng pera, Gino, ngunit ang puso ay nagnanakaw ng kapalaran. Kinuha niya ang pangalawang sobre. Sa lubay may mga litrato, mga lumang litrato sa papel dati. Ibinuklad niya ang gma ito sa mesa na may kalmadong isang taong nagayos, mga barahang isang tarot na kilala niya sa isip. Ang litrato na ito ay natagpuan ko sa likod ng malaking larawan sa study. Nakadikit ito ng tape sa likod ng kahoy, nakatago. Hindi alam ng iyong asawa na ito ay umiral. Kinuha ko ito na nanginginig ang makamay. Ito ay isang itim at puting litrato. May mansang panahon. Lumitaw ang isang matandang lalaki, elegante, nakaupo sa isang bangko sa isang parke. Sa tabi niya, isang batang babae na nakangiti habang hawak niya ang kanyang kamay. Sa likod ay may isang malaking puno. Sa mga luma, puno ng ugat. Kilala ko ang mukhang lalaki. Kilala ko ito ang perpekto. Ito ay ang aking ama. Ang batang babaeng iyon, sabi ni Aling Nena at namasa ang kanyang nga mata. Ito ay ang aking nakatatandang kapatid. Naramdaman kong nagyelo ang dugo ko, ang iyong kapatid. O Gino, ang aking kapatid na si Marisol Reyes ay namatay maraming taon na ang nakalipas. Namatay siya ng bata, nag-isa, nang walang sinuman ang nakakaalam kung bakit, at ako sa buong buhay ko ay hinanap upang maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Hanggang sa isang araw na binubuksan ko ang lumang drawer na aking bahay. Nakita ko ang isang kahon na may mga sulat na pinirmahan ng inisyal na R, mga sulat ng pag-ibig. Mga sulat ng isang lalaking kasal na nangako sa aking kapatid na ayusin ang lahat, kakausapin ang kanyang asawa, alagaan siya, mga sulat na huminto sa pinakamasamang sandali. Pinikit ko ang aking mga mata, ang pangalan ng aking ama ay Ramon. Aling Nena, sinasabi mo sa akin na ang aking ama, sinasabi ko po na minahal na iyong ama ang aking kapatid. At nang humingi siya nga tulong sa pinakamasamang sandali ng kanyang buhay, natakot siya sa kanyang asawa, takot sa eskandalo, takot sa kanyang kumpanya, at iniwan niya itong mag-isa. Ang aking kapatid ay namatay na naghihintay ng isang sagot na hindi kailanman dumating at ang buong pamilya ko ay lumubog kasama niya. Ang aking ina ay hindi na muling ngumiti. Ang aking ama ay tumigil sa pagtatrabaho at ako, na isang dalagita pa lamang, ay nangako sa harap ng ataul ng aking kapatid na balang araw ay malalaman ko kung sino talaga ang lalaking iyon. Naktaas siya ngang tingin at ang kanyang mata ay dalawang malungkot na baga. Inabot po ako ngang buong buhay ko, Gino, ngunit natagpuan ko siya. Nang makita ko ang balita sa pahayagan na namatay si Don Ramon Reyes Vargas, alam kong siya iyon. At nang basahin ko ang obituary, alam kong may anak siya, kayo. Ngunit pagkatapos, lunok ako ng mahirap. Pumunta ka sa bahay na ito upang mahiganti sa akin. Ginawa ni Aling Nena ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Hinawakan niya ang aking makamay sa mesa. Pinisil niya ang maito gamit ang kanyang kinulubot na daliri at sa unang pagkakataon nakita ko siyang ngumiti. Isang malungkot, matanda, mapagbigay ng ngiti. Hindi po hinaw. Dumating ako upang makilala kayo, upang maintindihan kung anong uri ng lalaki ang anak ng Ginoong iyon. Kung siya ay katulad ng ama, alis ako at hindi ko na kayo kakausapin. Ngunit ilang buwan ko na kayong inobserbahan, naririnig na nakikipag-usap sa mga empleyado, nakikita kung paano ninyo tratuhin ang mga tao, at naintindihan ko po ang isang bagay, Gino. Ano? Na hindi po kayo katulad ng iyong ama. Kayo po ay isang mabuting tao. Napakabuti kaya hindi ninyo napapansin kung kailan kayo kinakain ng buhay. Isang luha ang bumaksak sa akin ng walang pahintulot. Isang isa, pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay hindi ko na napigilan ang maito. Aling Nena, ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa aking buhay ay sinisira sa isang hapon lamang. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Sa ngalan ng Diyos. Una po ay huminga kayo.
Pagkatapos ay itago ninyo po ang lahat ng ito kung saan walang makakahanap at pagkatapos ay magpanggap po kayo. Gino, magpanggap po kayo na maayos ang lahat. Ngitian ninyo po ang iyong asawa, yakapin ninyo po ang iyong matalik na kaibigan at magpatuloy, na parang walang narinig, dahil kung malalaman nila na alam ninyo, maaring magbago ang lahat ngayong gabi at hindi sa mabuting paraan. Sa tingin mo ay kaya nilang saktan ako, Gino? Mayroong nga taong kayang gawin ang lahat para sa mas maliit na halaga kaysa sa nakataya sa mga papel na iyon. At mayroon pa kayong hindi naiintindihan. Ang ginagawa nila laban sa inyo ay mas advanced kaysa sa inaakala. Ang pirmang huling kontrata ay sa linggong ito. Kung pipirma kayo, mawawala ang kumpanya. Kung hindi kayo pipirma, maghihinala sila. Mayroon tayong ilang araw lamang. Kinuha ko ang cellphone, tiningnan ang recording, tiningnan ang litrato ng aking ama kasama ang kanyang kapatid. Tiningnan ang photocopy ng bangko. Napakarami, ngunit sa parehong oras, sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon, naramdaman ko ang isang bagay na katulad ng pagising, isang bagay na katulad ng pagbukas ng mata pagkatapos ng mahabang panaginip. Aling Nena, kailangan kitang hilingin ng isang bagay, anuman po, Gino. Huwag ninyo na akong tawaging Gino kung totoo ang sinasabi ninyo. Kung minahal ng iyong kapatid ang aking ama, kung siya ay nabigo sa kanya, kung gayon tayo ay may karaniwang kasaysayan, ako ay si Eduardo lang. Pinikit ng babaeng naglilinis ng aking mga sahig ang kanyang mga mata at nagpakawala ng isang luha. Ang luhang iyon ay dumaloy sa matanda ng bakas sa kanyang pisngi, na parang alam nito ang daan sa alaala, na parang dekada na itong naghihintay na dumaloy. Eduardo, ulit niya sa mahinang boses, at ang pangalan na iyon, na sinabi niya, ay tumuno ng iba sa kung paano ko ito narinig kailanman. Sa sandaling iyon ay tumunog ang telepono ng kusina. Ito ay ang internal line, ang linya na nakokonekta sa ibabang palapag sa master bedroom. Naging paralisado kaming dalawa. Lumapit si Aling Nena, kinuha ang receiver na may kakaibang kalmado at inilapit ito sa kanyang tainga ng walang sagot. Nanatili siyang nakikinig. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagbaba ang telepono. Tiningnan niya ako. Gino, Eduardo, humiling po ang iyong asawa kay Ginong Mateo na umalis sa pinto ng serbisyo dahil may narinig siyang ingay sa ibaba at sabi niya, nabasag ang kanyang boses, na baka po dumating kayo ng mas maaga. Naramdaman kong natuyo ang hangin sa aking lalamunan. Ano ang gagawin ko? Aling Nena, huminga siyang malalim. Kinuha ang ebidensya, inilagay ang mga ito muli sa tela at tiningnan ako na may matatag. Nakapayapaan na taglay. Lamang ng mga babaeng nawalan na ng marami sa buhay at hindi na balak mawalan pa ang anuman. Akyat po kayo para salubungin siya na may ngiti. Yayakapin ninyo siya. Hahalikan ninyo siya sano at sasabihin ninyo na ang marosas ay nakapromo at nahulog sa hagdanan dahil sa kaba. Magpapanggap kayo na parang inosente na iniisip nila ngayong gabi, bukas at sa mga susunod na araw hanggang sa mahawakan natin ang isang bagay na mas malaki kaysa dito. Isang bagay na mas malaki kaysa dito. Tiningnan ako ni Aling Nena at sinabi na may pinakamababang boses na narinig ko sa buhay ko. Eduardo, ang iyong ama ay nag-iwan ng isang bagay na nakasulat bago siya mamatay, isang bagay na tanging isang tao lamang sa mundo ang nakakaalam, at ang taong iyon ay hindi ako, ang taong iyon ay isang taong hindi mo, na iyong asawa, na iyong matalik na kaibigan ang nakakaalam na umiral. Kailangan natin siyang hanapin bago sila. At habang ako ay umaakyat sa hagdanan na iyon, habang tinatapakan ko ang putol na talulot, habang pinakikinggan ko ang matamis at sinungaling na boses nga, aking asawa na tinatawag, ako mula sa itaas. Alam kong ang pagtataksil na natuklasan ko ay simula pa lamang ng isang mas malaki at mas malaking iceberg at na ang babaeng hindi ko pinansin sa loob ng ilang buwan ay may hawak sa kanyang makamay ang tanging masusi na kayang magbukas. Namga pintuan na kailangan ko pang tawirin. Umakyat ako sa hagdanan na may mabigat na mga binti at ang puso ay nakmamalabar sa loob ng aking dibdib. Bawat baitang ay kumalampak sa ilalim ng aking masapatos, na parang alam ngang bahay na may isang bagay na nasira at hindi ito nangangahas na sabihin. Lumitaw si Katrina sa dulo ng pasilyo na may ngiti na sa loob ng maraming taon ay ang postcard ng aking buhay. Mahal ko, dumating ka ngang maaga. Anong kabaliwan, mahal ko, at ang mga bulaklak na hulog sa hagdanan. Tumakbo ako halos madulas. Bibili ako ngang ibabago ang hapunan. Hinalikan ko siya sa no. Isang mahabang halik marahil ay napakahaba,
Ngunit ang halik na iyon ay hindi na para sa kanya, ito ay para sa akin. Ito ay upang kumpirmahin na ang aking kamay ay tumutugon pa rin, na ang aking mukha ay sumusunod pa rin, na kaya ko pa rin magsinungaling sa babaeng naglilin lang sa akin sa loob ng ilang buwan. May nangyari ba? Pula ang iyong nga mata. Polen, mahal ko, napakalaking buket. Tinanggap niya ang sagot na may nakalipas na haplos sa aking pisngi. Habang siya ay tumatalikod upang bumalik sa silid, sinasaulo ko ang bawat kilos niya, bawat intonasyon ng kanyang boses, bawat galaw. Kung magpapanggap ako, gagawin ko ito na parang isang movie actor. Bumaba ako. Si Aling Nena ay naghihintay sa akin sa paanan ng hagdanan na may basahan sa kamay. Nakayuko ang tingin, ang mapagpakumbabang postura ng dati. Siya ay muling, sa harap ng mundo, ang hindi nakikitang kasambahay, ngunit ngayon ay nakikita ko sa likod ng kaswatan na iyon ang isang babae na nagdadala ng mga kwento na sapat upang punuin ang isang aklatan. Aling Nena, kailangan kong makipag-usap sa inyo ng mag-isa bukas ng umaga, malayo rito. Libre po ako bukas, Gino. Maaari ko po kayong salubungin saan man. Saan po kayo nakatira? Sa unang pagkakataon nakita ko siyang mag-alinlangan. Sa isang baryo na hindi kailanman napuntahan ng isang Gino na tulad ninyo. Pupuntahan ko bukas. Noong gabing iyon natulog ako sa sofa ng aking sariling study na may dahilan ng pananakit ng likod na tinanggap ni Katrina ng walang pagtatalo. Ang totoo ay imposible sanang matulog sa tabi niya. Pinipikit ko ang aking mamata at nakikita ang marosas na nahuhulog. Binubuksan ko ang maito at nakikita ang isang kisame na mukhang banyaga. Ito ay ang aking bahay, ngunit hindi na. Sa unang oras ng umaga, umalis ako sa aking simpleng kotse. Walang super, walang proteksyon, patay ang cellphone ng trabaho. Nagmaneho ako patungo sa lugar na itinuro ni Aling Nena at habang nagbabago ang mga kalye, nagbago rin ang tanawin ng aking buhay. Ang mga pader na pininturahan ng libu-libong kulay, ang mga bata na tumatakbo ng walang sapin sa pasalikod ng isang pinunit na bola, ang maliliit na tindahan na bukas ang pinto, isang lola na nagwawalis ng bangketa, isang aso na natutulog sa ilalim ng isang puno ngarangha. Ito ay isang lungsod na hindi ko kailanman nilakad kahit na nakatira ako ng ilang kilometro ang layo sa buong buhay ko. Ang maliit at malinis na bahay ni Aling Nena pininturahan ng may pagmamahal. Mayroon itong patio na may punong kalamansi at isang sampayan na may damit na natutuyo sa araw. Naghihintay siya sa pinto, walang uniforme, walang apron, tanging isang babae na may panyo sa ulo at buo ang dangal. Pasok, Eduardo. Ito ang unang pagkakataon na ang aking pangalan ay tumunog sa loob ng kanyang bahay at naramdaman ko na binibigkas niya ito na may kakaibang pinahalong pagalang at lambing. Sa loob, nakaupo sa sahig ng sala, ay may isang bata na nagdo-drawing gamit ang malapis ng kulay. Marahil ay bata pa siya, ngunit sapat na upang maintindihan ang nangyayari sa paligid niya. Nagtaas siyang ulo nang makita niya ako. Mayroon siyang nagniningning na mga mata at isang malaking ngiti. Magandang umaga, Gino. Magandang umaga. Siya po ang aking apo, si Mati Reyes. Nakatira po siya sa akin mula pa nung sanggol pa siya. Halika, mahal ko, sabihin mo sa Gino kung ano ang iyong pangalan ng malakas. Ako po si Mati at magiging arkitekto po ako paglaki ko. May isang bagay sa loob ko na matagal nang natutulog ang nayanig sa masalitang iyon. Ako, na hindi kailanman nakaroon ng mga anak, ay naramdaman sa batang iyon ang isang ilaw na hindi ko kailanman nakitang pumasok sa aking bahay. Mati, mahal ko, sabi ni Aling Nena na may mahinang boses. Pumunta ka muna sa kuwarto sandali. Kailangang mag-usap nga mga seryosong bagay si Lola at ang Gino. Ito ay bagay nga matatanda. Bagay nga matatanda? Sige, pero pagkatapos ay gagawan mo ako ng tortilla na may keso, ha? Gagawin ko ang pinakamasarap na tortilla sa mundo. Tumakbo ang bata. Yakap-yakap ang isang notebook na mga guhit na parang isang kayamanan. Tiningnan siya ni Aling Nena habang siya ay umalis na may mamatang taglay nga mga lola kapag nakikita nila sa kanilang mga apo ang huling pagkakataon sa buhay. Siya ang lahat na mayroon ako, Eduardo, at ang lahat na aking inalakan. Umupo kami sa mesa ng kusina, isang lumang mesa na gawa sa kahoy, na may tablecloth, na may mga kuwadrado at isang pitcher ng malamig na tubig. Amoy tinapay, na toast at bagong gawaing kape. Amoy tunay na buhay. Ngayon, Aling Nena, gusto kong malaman kung sino ka bago ka pumasok sa aking bahay. Natahimik siya ng matagal. Hinahalo ang kape gamit ang isang maliit na kutsara. Nang magsimula siyang magsalita, iba ang kanyang boses.
Ito ay ang boses ng isang taong nagtago ng kanyang buong buhay at sa wakas ay pinahintulutan ng ilabas ito. Nag-aral po ako, Eduardo, kahit na ngayon ay hindi halata. Nang dalagita pa ako, isa ako sa maunang miyembro ng aking pamilya na nakatapos ng pag-aaral. Pagkatapos ay nag-espesyalista ako. Nagtrabaho akong maraming taon sa isang maliit na firm. Hawak ko ang accounting ng mga negosyante sa baryo. Alam ko ang bawat papel, bawat balance, bawat galaw ng account. Hindi ako isang accountant ng malalaking kumpanya, ngunit mahusay akong gumagawa kang aking trabaho at nabuhay ng maayos, simple, ngunit maayos. Anong nangyari? Pinikit niya ang kanyang mata. Nagpakasal po ako ng huli. Isang anak lamang ang nakaroon ako. Ang aking kayamanan, ipinangalan ko siya sa aking nakatatandang kapatid. Ang namatay ng bata pa, ang aking munting Marisol. Lumaki siya na maganda, matalino, matatag na tulad ko. Nag-aral, nagtapos, nagkaroon ng nobyo na isang lalaki sa baryo na mukhang mabuti. Nagkaroon sila ng mati. Nungit ang lalaking iyon ay hindi ang inaakala. Nagsimula siyang masangkot sa mga kadudadudang bagay, sa mga kadudadudang tao. Gusto ng aking anak na umalis sa relasyon na iyon. Gusto niyang bumalik sa bahay kasama ang sanggol at isang araw na pabalik mula sa trabaho, hindi na nakauwi ang aking anak. Nanginginig ang kanyang boses. Huminga ako ng malalim. Aling nena, hindi ninyo kailangang sabihin sa akin ang bahaging iyon. Kung hindi kailangan ko, Eduardo, dahil kung magtitiwala kayo sa akin ng inyong buhay sa madarating na araw, kailangan ninyong malaman kung bakit ako ay isang babae na hindi natakot sa anuman. Ang aking anak ay hindi na kailanman nakauwi. Nahintay ako nga linggo. Nahintay ako nga buwan. Nagkaroon ng investigasyon na walang napuntahan at isang araw, pagod na may sanggol sa mabisig, naintindihan ko na ang aking anak, hindi namin kailanman nalaman kung ano ang nangyari sa kanya, tulad ng aking kapatid noon. Isa pang Marisol, isa pang katahimikan. Nagtaas siya ng tingin at ang kanyang mamata ay nagnining ng walang luha. Ito ay isang kalungkutan na mas matanda kaysa sa pag-iyak. Ang sakit ay, napakalaki kaya nawalan ako ng trabaho. Nawalan akong bahay kung saan kami nakatira. Kinailangan kong ibenta ang lahat. Naiwan ako nito, ang maliit na bahay na ito. Napag-ari nga aking ina at walang sinuman ang nakakuha sa akin. At upang mapalaki ang apo na ito na ang aking buhay, kailangan kong tanggapin ang tanging inaalo ng walang pagtatanong ng background o paliwanag, maglinis ng mabahay. At doon ako naging kasambahay, isang babay na marunong makbasa ng balance sheet ngunit naglilinis ng kasaig. Naramdaman ko ang kahihiyan mula sa buong mundo. Aling nena, huwag po kayong magkaroon ng awa sa akin, Eduardo. Ang awa ay hindi ko kailangan. Natuto ako isang bagay sa paglilinis, maga, bahay na hindi ko kailanman natutunan sa isang opisina, na ang matao ay nagpapabaya sa harap ng mga itinuturing nilang hindi nakikita, nagsasalita, nag-iwan ng mapapel na bukas, nagpapadala ng mensahe ng malakas. Para sa isang kasambahay, ang isang mayamang bahay ay isang nobela na nakalagay sa mesa. At nang malaman ko kung sino kayo, nang malaman ko na kayo ang anak ni Don Ramon Reyes Vargas, dumating ako. Dumating ako sa bahay na ito upang maintindihan at nanatili ako dahil naintindihan ko na hindi kayo ang ama, na kayo ay iba. Ano? Ngumiti siya ng malungkot. Isang lalaking nag-isa. Isang lalaki na nalunok din ng katahimikan na hindi niya lang namamalayan. Ininom ko ang aking kape upang hindi umiyak. Kausapin mo ako tungkol sa aking ama. Aling nena, kausapin mo ako tungkol kay Marisol. Ang buong kwento. Tumayo siya. Pumunta sa maliit na silid kung saan siya natutulog kasama ang kanyang apo. Bumalik siya na may dalang kwaderno. Ito ay ang luma ng kwaderno na nakita ko na noon sa kusina ng aking bahay. Binuksan niya ito ng may pag-iingat na parang isang relikya. Sa loob ay dilaw ang mga pahina at sa pagitan na 2 pahina ay may isang lumang sobre. Binuksan niya ito gamit ang nanginginik na daliri. Kinuha niya ang isang susi, isang maliit, ginto na susi na may ulo na hugis puso. Ang susi na ito ay nakbubukas ng isang bagay, Eduardo. Hindi ko alam kung ano, ngunit alam kong ibinigay ito ngang iyong ama sa aking kapatid bago siya namatay. Sinabi niya, kung balang araw ay wala na ako at kailangan mo ang katotohanan, pumunta ka sa matandang abogado ng pamilya. Ang aking kapatid ay hindi kailanman nakapunta. Hindi. Dahil hindi ko kailanman nalaman kung sino ang abogadong iyon. Ngunit kayo. Si ati.
Anselmo Mercado, ang abogado, NG, aking ama sa buong buhay. Buhay Pasilla, matanda na. Mayroon siyang opisina sa sentro. Kung gayon, pupunta tayo sa kanya ngayong araw. Eduardo, dadalhin natin ang susi at alamin natin kung ano ang itinago ng iyong ama. Tumango ako, ngunit bago iyon ay mayroon akong kailangang itanong, isang bagay na matagal nang sumasakit sa akin mula pa kagabi. Aling Nena, isa pa. Bakit mo ako tinutulungan? Kung nabigo ang aking ama sa iyong kapatid, kung binago ng aming pamilya ang sa inyo, bakit hindi ka na lang nanahimik at hinayaan mong singilin ng buhay sa akin ang hindi nasisingil nga iyong pamilya noon? Tiningnan niya ko na may kapayapaan na ibinibigay lamang ng maraming taon ng sakit na mayos na proseso. Dahil kapag ang isang tao ay nagdusang tulad ng aking pinagdusahan, mayroon siyang dalawang landas. O siya ay magiging katulad ng manakit sa kanya o siya ay manunumpa na hindi kailanman magiging katulad nila. Pinili ko ang pangalawa at dahil mayroon din akong natuklasan sa pagtingin sa inyo nitong mga buwan, Eduardo, at hindi ko pa nasasabi sa inyo. Ano? Hinawakan niya ang aking makamay sa mesa tulad ng gabi bago iyon. Ang aking kapatid na si Marisol ay hindi lamang ang batang babae na lihim na minahal ng iyong ama. Nang siya ay namatay, naiwan siya ng higit pa sa mga sulat. Nagiwan siya ng isang bagay na hindi niya kailanman nalaman. At ang bagay na iyon, Eduardo, ay maaring magpabago sa lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mong pamilya. Naramdaman kong pinutol ang hangin sa akin. Ano ang iniwan? Aling Nena, tiningnan niya ang silid kung saan ang kanyang apo na si Mati ay nagdo-drawing ng mga kastilyo sa kanyang notebook. Hindi ko po ito masasabi sa inyo sa ngayon, Eduardo. Kailangan po muna nating kausapin si Ate Mercado. Kailangan po muna nating malaman kung ano ang itinago ng iyong ama gamit ang susi na iyon. Kung totoo ang pinaghihinalaan ko, ang nangyayari sa inyong bahay kasama ang iyong asawa at ang iyong matalik na kaibigan ay anino lamang ng isang kuwento na mas matanda. Isang kuwento na nagsimula bago pa kayo ipanganak. Umalis kami sa bahay ni Aling Nena noong kalagitnaan ng umaga. Bago ako sumakay sa kotse, nangako ako sa kanya. Nangako ako na anuman ang mangyari, ang batang iyon ay hindi na muling magdurusa sa katahimikan, tulad ng nagwasak sa kanyang ina at sa kanyang tiya. Mahigpit na pinisil ni Aling Nena ang aking braso at walang sinabi. Hindi na kailangan. Nagmaneho kami ng tahimik patungo sa sentrong lungsod. Ang opisina ni Ate Anselmo Mercado ay nasa isang lumang gusali NG Emega may rumpa ring Reyes. Sa Emega elevator at portero na kilala ang Emega kliyente sa Pangalan. Ang abogado ay isang matandang lalaki, halos isang relikya, na may makapal na salamin at bahagyang nanginginig ng mga kamay, ngunit may tingin na gising pa rin. Nang makita niya akong pumasok kasama si Aling Nena, nagbago ang kanyang mukha, pumuti. Nanatili siyang napakatahimik na parang nakakita ng multo. Eduardito, bulong niya na ginagamit ang palayaw na ginagamit lamang ng aking ama nung bata pa ako. Eduardito, anak, alam mo, pinangako sa akin ng iyong ama bago siya mamatay na balang araw ay darating ka upang hanapin ako. Sinabi niya na kapag dumating ka ay hindi ka mag-iisa. Na ikaw ay darating na may kasamang may hawak ng isang gintong susi na may ulo na hugis puso. At ang taong iyon ay magiging, tiningnan niya si Aling Nena at namasa ang kanyang mamata, ay magiging isang Reyes. Nagpakawalan ng maliit na bielong, si Aling Nena, at dinala ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Dahan-dahang tumayo si Ate Mercado na may kahirapan sa mga taon. Lumakad siya patungo sa isang lumang safe na nakatago sa likod ng isang larawan. Iniikot niya ang kombinasyon. Kinuha niya ang isang selyadong sobre na may pulang wax. Sa ibabaw ng sobre na nakasulat sa sulat kamay ng aking ama na kilala ko na parang sarili kong kamay, ay may ilang salita para sa aking anak na si Eduardo upang malaman niya sa wakas na hindi siya ang tanging anak ko. Naramdaman kong bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mapa. Hinawakan ako ni Aling Nena sa braso at sa unang pagkakataon mula nung nakaraang hapon ay alam kong ang pagtataksil ni Katrina at ni Mateo ay hindi ang katapusan ng anuman. Ito ay simula pa lamang ng isang pasilyo na punong ng saradong pinto na iniwan ng aking ama upang balang araw ay mangahas akong buksan. Ang selyadong sobra na may pulang wax ay nanginginig sa aking makamay na parang may sariling buhay. Umupo si Ate Anselmo Mercado sa harap ko na may pagbagal ng mga lalaking nagdala ng napakaraming lihim sa napakatagal na panahon.
nanatili si Aling Nena na nakatayo sa tabi ko na may isang kamay na nakapatong sa aking balikat. Sinusuportahan ako ng hindi sinusuportahan tulad ng ginagawa nga ina kapag alam nilang malapit nang bumaksa ang kanilang maanak, ngunit kailangan nilang matutong, bumangon ng magisa. Buksan mo, Eduardito, sabi NG abogado na may basag na boses. Nagunit bago ka magbasa, tingnan mo ako. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na ipinagbawal ngayong ama na sabihin ko sa iyo habang siya ay buhay pa. Nagtaas akong tingin. Ang lahat ng ginawa ng iyong ama sa kanyang huling mataon, lahat ay ginawa niya na may pagsisisi sa dibdib. Namatay siya na humihingingan tawad sa isang babae na hindi na makakarinig sa kanya. Namatay siya na humihingi ng tawad sa iyo nang walang lakas ng loob na tingnan ka sa mata. Ang nasa loob ng sobre na iyon ay hindi isang paglabag-laban sa iyo, anak. Ito ay isang pagtatapat at ito rin ay isang susi upang hindi mo ulitin ang kanyang kwento. Huminga ng malalim si Aling Nena. Sinira ko ang selyo. Sa loob ay may isang mahabang sulat ng ilang pahina na nakasulat sa maingat na sulat kamay ng aking ama at sa tabi ng sulat, isang pangalawang mas maliit na sobre, sarado pa rin na may isang salita lamang na nakasulat sa harap. Kuya, nagsimula akong magbasa ng malakas. Ang boses ko ay lumabas na basak mula pa sa unang linya. Anak ko, kung binabasa mo ito ay dahil sa wakas ay lumitaw sa iyo ang tamang tao. Ang taong iyon ay may apelyido na sa loob ng maraming taon ay sinubukan kong burahin sa aking alaala nang hindi kailanman nagtagumpay. Ang apelyidong Reyes. Kung nakasalubong mo ang isang Reyes, nangangahulugan ito na binigyan ako ng tadahan ng katuwiran nang ibigay ko ang susi na iyon kay Marisol. Nangangahulugan ito na ang katahimikan na itinayo ko gamit ang aking duwag na mga kamay ay sa wakas ay gumuho. Nagpakawalang nanginginig na paghinga si Aling Nena. Pinikit ni Ati, mertsado ang kanyang nga mata. Gusto kong malaman mo, Eduardo, na minahal ko ang iyong ina, ngunit mayroong bago siya isang batang babae na nabigo ko. At mula sa batang babae na iyon ay ipinanganak ang isang bata. Isang bata na hindi ko kailanman pinalaki, hindi kailanman niyakap, hindi kailanman tinawag na anak. Isang bata na sa loob ng maraming taon ay lumaki na malayo sa akin sa isang simpleng bahay nang hindi alam kung sino ang kanyang ama. Ang ina ng batang iyon ay ayaw sabihin sa kanya ng anuman. Dinala niya ang katotohanan kasama niya nang umalis siya ng bata pa. At ako, sa takot, sa pagmamataas, sa katangahan, hinayaan kong lumaki ang katahimikan ng mas mataas kaysa sa isang pader. Ang bata ngayon ay isang lalaki. Hinanap ko siya sa aking huling mataon. Natagpuan ko siya ngunit wala akong lakas ng loob na magpakilala. Pinagmasdan ko lamang siya mula sa malayo, sinundan ko siya. Nagtanong ako at natuklasan ko ang isang bagay, anak na nagpabago sa akin. Ang anak ko na hindi ko kailanman niyakap ay alam kung sino siya. Natuklasan niya sa sarili niya, hindi ko alam kung paano at hindi niya ako hinanap upang makilala, kundi upang singilin sa akin at sa iyo ang ninakaw sa kanyang buhay. Ang aking makamay ay pinagpapawisan, ang mapahina ay namasa sa magagilid kapag binasa mo ang mga salitang ito. Anak, hanapin mo sa loob ng maliit na sobra nakasama. Sa loob ay ang kanyang pangalan. Hindi ko nais na isulat sa iyo sa sulat na ito dahil gusto kong makaroon ka ng lakas upang buksan ang iba pang sobre sa sarili mong pagsisikap at kapag nabasa mo ang kanyang pangalan ay malalaman mo kung bakit ako sumusulat sa iyo mula sa pagsisisi. Malalaman mo kung bakit mayroong matao sa iyong buhay na napakalapit sa iyo ng walang malinaw na dahilan. Humingi ka ng tawad sa aking pangalan, Eduardo, at kung kaya mo, mahalin mo siya dahil nang hindi ninyo nalalaman, ikaw at siya ay nagbabahagi ng parehong dugo. Sinara ko ang sulat. Pinisil ni Aling Nena ang aking balikat. Inalis ni Ati, mertsado ang kanyang salamin at pinunasan ang kanyang nga mata. Kinuha ko ang maliit na sobre na may salitang kuya na nakasulat sa harap at huminga ng malalim. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang pahina lamang na may isang linya lamang na nakasulat sa sulat kamay nga aking ama. Ang iyong kapatid ay si Mateo de la Cruz. Uminto ang mundo. Nagpakawala ng nabiglang sigaw si Aling Nena at dinala ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig. Yumuko si Ati. Mertsado na parang 40 taon nang naghihintay sa sandaling iyon at hindi alam kung paano ito titiisin. Ako ay nanatiling hindi gumagala. Hindi ako humihinga. Hindi ako nag-iisip. Nakikinig lamang sa isang malayo na ugong sa loob ng aking ulo na parang lahat ng alaala ng aking buhay kasama si Mateo ay bumabalik sa parehong oras nang napakabilis. Ang kanyang itinong araw na ipinakilala niya ako kay Katrina. Ang kanyang yakap sa libing na aking ina
Ang kanyang kamay na nagpipirma bilang aking kasosyo maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang boses na nagsasabi sa akin, mahal kita na parang kapatid ng paulit-ulit. Ito ay literal. Ito ay literal. Na totoo at alam niya ito sa lahat ng oras. Mateo, bulong ko, aking matalik na kaibigan, aking kasosyo, ang lalaking nasa aking bahay kasama ang aking asawa. Naktaas ng tingin ang abogado ngayon na may kakaibang pagmamadali. Eduardo, mayroon pa ring naiwan ang iyong ama sa akin. Iniwan niya ang malegal na tagubilin, mga protektadong dokumento sa isang bank safety deposit box sa iyong pangalan at iniwan niya ang isang hiwalay na pondo. Isang pondo na aktibo lamang kapag nilagdaan mo ang ilang nga papel sa harap ko. Isang pondo na hindi alam na iyong matalik na kaibigan na umiral. Nais ngang iyong ama na ang perang iyon. Kung ganun ang iyong desisyon, ay para sa pag-ayos ngang hindi niya naayos sa buhay. Para sa iyong kapatid, para sa mga tagapagmana ni Marisol Reyes, para sa lahat ng nasaktan ng kanyang katahimikan. Nagbaba ng tingin si Aling Nena at kinagat ang kanyang malabi. Doktor, sabi ko na may tuyong boses, ang aking matalik na kaibigan, at ang aking asawa ay binabawasan ang aking kumpanya. Ang huling pirma, ang huling kontrata ay sa linggong ito. Kung pipirma ako, mawawala ang lahat. Kung hindi ako pipirma, maghihinala sila. Ano ang gagawin ko? Tiningnan ako ni Ati. Marchado sa ibabaw ng kanyang salamin na may tingin ng isang nakakita na napakaraming digmaan ng pamilya. Hindi ka pipirma, ngunit hindi dahil sa pagmamatigas. Pipirma ka ang ibang bagay. Magpapanggap tayo na pinirmahan mo ang kontrata na inihanda nila, ngunit sa katotohanan ay pipirma ka ang ibang dokumento na aking irerebisa ngayong gabi. Isang dokumento na magpoprotekta sa buong kumpanya mo sa ilalim ng isang bagong professional ownership. Habang iniisip nila na may control sila, sa katotohanan ay pinipirmahan nila ang kanilang sariling paglabas at kinokolekta natin ang mga kulang na ebidensya. Nagpasya si Aling Nena na magsalita sa unang pagkakataon. Doktor, mayroon pa pong dapat malaman. Mayroong isang kasabwat na nakatago sa anino. Hindi po kumikilos sina Mateo at ang asawa ni Eduardo ng mag-isa. Mayroong ikatlong nagpipirma sa Facade Company, isang malalayong kamag-anak ni Ginong Mateo na humahawa ng mga transfer. Natuklasan ko po ilang araw na ang nakalipas, ngunit wala po akong kumpletong pangalan, inisyal lamang. Kung babaklasin natin sila, kailangan din po nating pabagsakin ang kasabwat na iyon. Tumango ang abogado. Kilala ko si Piskal Diana Santos, isang espesyalista sa mga krimen sa ekonomiya. Siya ay isang tuwid na babae, walang bahid. Tatawagan ko siya ngayong hapon, ngunit kayong dalawa ay kailangang pumasok sa pugat ng pukyutan, pumunta sa opisina at dalhin sa akin ang isang bagay. Ang orihinal na mapanlinlang na kontrata, ang gusto nilang pirmahan ni Eduardo. Kung wala ang papel na iyon sa aming makamay, walang kaso. Dadalhin namin, doktor, sabi ko, lumabas kami ng opisina na may bagong bigat. Hindi ang bigat ng isang nakatanggap ng masamang balita, kundi ang bigat ng isang sa wakas ay naiintindihan ang kanyang lugar sa isang kwento na ilang taon nang isinusulat ng wala siya. Noong hapong iyon ay nagpanggap ako sa harap ni Katrina na kailangan kong dumaan sa opisina upang kumuha ng ilang papel para sa isang pulong kinabukasan. Sinamahan ako ni Aling Nena na nakasuot ng mas simple pa, ang babae night cleaning service. Isang kasuotan na mas mahusay niyang isuot kaysa sa sinuman sa mundo. Dumating kami sa Vargas Garments and Associates pagkalipas ng 7 ng gabi. Ang makailaw sa itaas na palapag ay patay na. Ang portero, si Mang Ernesto Garcia, isang lalaki na mahigit 4 na dekada nang nagtatrabaho para sa aking pamilya, ay binati ako ng dati niyang ngiti. Gino Eduardo, anong kakaiba ang makita kayo sa oras na ito? At kasama, tiningnan niya si Aling Nena. Bagong kasama, Mang Ernesto, siya ay isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Ngayong gabi ay wala ako rito, naiintindihan mo ba? Ang kanyang matatandang mata ay nagniningning. Wala po akong nakita ngayon, Gino Eduardo, tulad ng hindi ko rin po nakita si Ginong Mateo. Nang mag-overtime siya nung isang gabi kasama ang isang hindi kilalang Gino na naghahanap ng mga papel sa kanyang opisina, ni hindi ko po nakita ang sinuman na kumukuha ng mga kopya ng mga pribadong file ni Don Ramon ang inyong ama. Naramdaman ko ang lamig sa aking laikot. Mang Ernesto, may alam ka ba? Gino Eduardo, nakikita po ng mga portero ang lahat, ngunit nagsasalita lamang po kami kapag tinatanong ng may pagalang.
At ngayon po ang unang pagkakataon sa lubang maraming taon na ang isang Fargas ay nagtanong sa akin ng may pagalang. Umakyat po kayo ng kalma. Do, babantayan ko po ang pinto. Umakyat kami. Lumakat si Aling Nena sa likod ko ng tahimik na may kapayapaan ng isang nakadala ng mas mabibigat na bagay sa kanyang buhay. Ang main office ay sarado, ngunit may susi ako. Sa loop, lahat ay dilim. Ang pamilyar na amoy ng kahoy, ng papel, ng lumang kape sa loop ng gatasa. Amoy ang aking ama, amoy ang aking pagkabata. Eduardo, maganap kang mabilis. Kung itatago nila, doon ito kung saan hindi hahanapin ng iyong mamata. Sinuri ko ang safe ng aking desk, walang laman. Sinuri ko ang drawer. Wala. Lumapit si Aling Nena sa desk na ginawa ni Mateo na kanya simula nang siya ay maging kasosyo. Idinait niya ang kanyang kamay sa kahoy na may pag-isip. Pagkatapos ay yumuko. Tiningnan ko nang hindi naiintindihan. Kinapa niya sa ilalim ng desk, sa mga gilid, sa likod. Biglang huminto ang kanyang kamay. Dito, kinuha niya ang isang maliit na folder na nakasabit sa ilalim ng drawer. Isang folder na nakatago bilang bahagi ng muebles. Sa loop ay may tumpok ng mga papel. Ibinuklad namin ang ito sa mesa. Ito ay mga kontrata, ang pangunahing mapanlinlang na kontrata, ang mga annex, at mayroon ding iba pa na hindi namin inasahan. Isang sobre na may mga litrato. Mga litrato ng aking asawa kasama si Mateo sa iba't ibang pagkakataon. Sa mga cafe, sa mga hotel, sa mga biyahe na lagi niyang ipinapaliwanag bilang mga biyahe kasama ang makaibigan. Itinaas ni Aling Nena ang isa sa mga litrato at tiningnan ito ng malungkot, hindi ng may pagkasuklam. Ito ay ang tingin ng isang babae na nakakita na napakaraming kasinungalingan ng mga lalaki at babae. Eduardo, tingnan mo ito. Sa likod ng isa sa mga litrato ay may nakasulat na pensil. Plan B, aktibo. Kung hindi pipirma ang inosente, maaring may mangyari. Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking ulo. Aling Nena, mayroon na silang handang plano. O Eduardo, kaya napakaliit ng oras natin, kaya hindi tayo pwedeng maghintay. Nagsimula akong manghinig, hindi sa takot, kundi sa galit. Aling Nena, gusto kong gumawa ka ngayong ng desisyon kung ano ang gusto mo, kung gusto mong umalis sa bahay ko ngayong gabi, kung gusto mong maglaho at protektahan si Mati, naiintindihan ko. Hindi mo na kailangang ilantat ang iyong sarili. Hindi na ito labanan lamang para sa kumpanya. Ito ay isang bagay na mas mapanganib. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahan, umiling siya. Eduardo, namatay ang aking kapatid na naghihintay ng isang Fargas na magliligtas sa kanya. Nawala ang aking anak na naghihintay ng katarungan na hindi kailanman dumating. Hindi ako alis sa kwentong ito hanggang sa matapos ang lahat ng katahimikan. Mananatili ako at tutulungan kitang makabangon. Para sa iyo, para sa iyong kapatid, na hindi pa alam na nagamali siya ng panig, at para sa aking apo, na hindi nararapat lumaki sa isang mundo kung saan laging talo ang mga mabubuti. Kinuha namin ang mga dokumento, kinuha namin ang mga litrato, kinuha rin namin ang isang maliit na memory card na nakakabit na tape sa isa sa mga annex ng kontrata, malinaw na nakalimutan dahil sa kapabayaan. Bumaba kami sa hagdanan na may pinagpanggap na kalmadong isang hindi kakatapos lamang magdalang bomba sa kanyang backpack. Binuksan sa amin ni Mang Ernesto ang pinto ng serbisyo. Magandang gabi po sa inyong dalawa. At Gino Eduardo, sabi niya, at sa unang pagkakataon nangingini ang kanyang boses. Ang inyong ama, sa kanyang huling nga buwan ng buhay, ay humiling sa akin na sabihin ko sa inyo ang isang bagay kung sakaling lumitaw kayo na nakahanap ng katotohanan. Ano ang hiniling niya, Mang Ernesto? Inayos NG Portero ang kanyang sombrero gamit ang kanyang pagod na kamay. Hiniling niya po sa akin na sabihin ko sa inyo na ang tunay na mga anak ay hindi ang mga nagdadala ng inyong apelido, kundi ang mga maglilinis ng inyong masugat kung makita kayong nakahiga sa kalsada. Nagpakawala ng luha si Aling Nena na hindi niya sinubukang punasan. Mahigpit kong pinisil ang mga dokumento sa aking dibdib. Sumakay kami sa kotse. Nagmaneho ako ng tahimik, na ang aking isip ay gumagana ng napakabilis. Mayroon akong kapatid na kinamumuhian ako nang hindi ko alam kung bakit. Mayroon akong asawa na kasabwat sa isang pagtataksil. Mayroon akong kasambahay na ang tanging tao sa mundo na handang iligtas ako. At mayroon na ako ngayon ng mga ebidensya sa kamay. Ngunit mayroon din akong malaking problema. Aling Nena, kung malalaman nina Mateo at Katrina na wala ang folder na ito sa lugar,
na pinaglagyan nila tinapos niya ang pangungusap para sa akin na may mahinang boses. Ngayong gabi, Eduardo, may papasok sa inyong bahay. At habang ang mailaw ng lungsod ay mabilis na dumadaan sa mga bintana, alam kong ang pinakamasamang gabi nga aking buhay, ang gabi kung saan ang katahimikan ng aking ama at ang kasakiman ng aking matalik na kaibigan ay magbabanggaan, ay nagsisimula pa lamang. Nagmaneho ako patungo sa bahay ni Aling Nena nang walang sinasabi. Ang mailaw ng lungsod ay sumasalamin sa windshield na parang maliliit na pin. Ang folder na may mga dokumento, mga litrato at ang memory card ay nakapatong sa mga binti ni Aling Nena, hawak ng kanyang kinulubot na mga kamay na parang isang marupo na bagong silang. Hindi natin ito pwedeng dalhin sa bahay ko, sabi ko sa wakas. Kung papasok sila ngayong gabi, ang unang hahanapin nila ay ito. Hindi tayo pupunta sa bahay ninyo, Eduardo. Pupunta tayo sa akin, ngunit hindi rin natin ito itatago doon. Itatago ko ito kung saan walang makakahanap, sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam at wala sa alinman sa dalawang lugar kung saan ako hahanapin. Bago ako makapagtanong, nagdidial na siya ang numero sa kanyang cellphone. Aling Carmen, ako po si Nena, patawat po sa oras. Kailangan ko po en malaking pabor. Iiwan ko po si Mati sa bahay ninyo ngayong gabi. Pwede po ba ninyo siyang tanggapin? Ipinaliwanag ko na lang po bukas. Pakiusap po, huwag po muna kayong magtanong. Ibinaba niya ang telepono. Humarap siya sa akin. Si Aling Carmen Aguilar po ang aking pinakamamahal na kapitbahay. Nag-alaga po siya kay Mati. Kapag nagtatrabaho akong gabi, ngayon po ay mananatili siya kasama niya. Hindi ko po gusto na malapit ang aking apo kung mangyayari ang ating pinaghihinalaan. Naramdaman ko ang pahanga sa babaeng iyon, hindi lamang niya ako inaalagaan, pinoprotektahan niya ang isang bata bago ang kanyang sarili. Dumating kami sa kanyang baryo. Bumaba si Aling Nena sa kotse, pumasok sa bahay at lumabas muli pagkalipas ng 5 minuto na hawak si Mati na natutulog. Nakabalot sa isang manipis na kumot, ang bata ay bumulong ng isang bagay sa kanyang panaginip at humilik sa lig ng kanyang lola. Lumakad siya ngang 2 bahay pa, kumatok sa pinto. Binuksan ngang isang babay, tinanggap ang bata na may natural na paraan ng isang nakatanggap na sa kanya ng 100 beses nun. Hindi na kailangan ng nga paliwanag, tingin lamang. Nang bumalik si Aling Nena, mamasa-masa ang kanyang mata, ngunit matatag. Halika, Eduardo. Ilang oras na lang bago sumikat ang araw. Saan? Sa bahay kung saan ako ipinanganak. Nagmaneho kami patungo sa labas ng lungsod sa isang daan na lupa na paikot sa bukas na mga bukit. Buong buwan, isang aso ang tumahol sa kung saan sa malayo. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng bagong gupit na damo at isang bagay na mas malalim. Amoy ng panahon, ng alaala, ng pagkabata. Ito po ang bahay ng aking mga magulang, Eduardo. Pagkatapos ay sa aking kapatid, pagkatapos ay sa aking anak at ngayon, pagkatapos ngang napakaraming taon ng katahimikan, walang nakatira. Ngunit inaalagaan ko po ito. Binabayaran ko ang magabayarin. Nililinis ko po ito isang beses sa isang buwan. Winalis ko po ito. Binubuksan ko po ang mga bintana. Dahil lagi pong sinasabi ng aking ina na namamatay, ang mga bahay kung walang humihinga sa kanila. Lumitaw ang bahay sa dulo ng daan. Ito ay maliit. Na may mga pader na puting adobe. Na may bubong na lumang tiles at isang kalawang na farol na nakasabit sa tabing ang pinto. Sa likod, isang patio na may balon at isang malaking puno ng narangha. Kinuha ni Aling Nena ang isang susi mula sa kanyang bulsa, isang malaki lumang susi. Binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng lumang kahoy at saradong alaala ang sumalubong sa amin. Pasok, Eduardo. Ngayong gabi ang bahay na ito ay sa inyo rin. Sa loob ay may isang silid, lamang na may kama, isang maliit na kusina, isang lumang baul, 2 sira-sirang silya. Sa dingding isang larawan, isang itim at puting litrato. Isang batang mag-asawa na nakangiti at sa tabi nito ay isa pang lumang litrato. Isang batang babae, maganda, na may sanggol sa mga bisik. Iyan po ang aking kapatid na si Marisol kasama ang sanggol na nilihim niya. Naramdaman kong pumaso ang hangin ng buong bahay sa aking nga buto. Ang sanggol na ipinanganak niya sa aking ama. Oh, Eduardo. Ang sanggol na pagkatapos ay ibinigay na aking pamilya sa ibang pamilya upang palakihin dahil hindi kinaya na aking ina ang kahihiyan ng baryo. Ang sanggol na iyon ay si Mateo. Ibinigay nila siya sa isang pamilya na nakatira sa malayo, ang pamilya de la Cruz, nga mabuting tao na walang gaanong pera na hindi magkaanak.
Pinalaki nila siya na parang sarili nila at binigyan siyang kanilang apelido. Ngunit pagkatapos, alam mo ba palagi na siya ang anak ng iyong kapatid? Hindi po, Eduardo. Hindi ko po alam. Dinala po ng aking ina ang lihim kasama niya. Masyado pa po akong maliit nang mangyari ito at walang sinumang nagsabi sa akin ng anuman. Naintindihan ko lamang ang buong kwento ilang taon na ang nakalipas nang magsimula akong buuin ang mapiraso. Umupo siya sa harap ng lumang baul. Binuksan niya ito ng mabagal na parang binubuksan ang isang sarcophagus. Sa loob ay may malumang damit, mga laruan, mga nakakalat, na litrato at sa ilalim ay isang kwaderno. Ang kambal na kwaderno nang ipinakita na niya sa akin, ngunit mas makapal, mas luma. Mayroon itong pekang ilalim, gawa sa kamay, halos hindi napapansin. Dito po itinago ng aking ina ang pinakamasakit sa kanya. Nakita ko po ang kwaderno na ito ilang taon pagkatapos niyang mamatay. Doon lamang po ako nagsimulang malaman. Kinuha niya ang isang serye ng mga sulat. Ang ilan ay sinulat ng aking ama. Ang iba ay nga ina ni Aling Nena na ipinadala sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. At isa partikular, may mansangang lumang luha na isinulat mismo ni Marisol bago siya namatay. Kinuha ko ang sulat ni Marisol gamit ang mga daliri na halos hindi sumusunod sa akin. Binasa ko ito ng tahimik. May isang linya lamang ang tumimo sa akin na parang tinik. Kung balang araw ay malalaman ng aking anak kung sino ako, sabihin ninyo sa kanya na hindi ako ipinanganak upang kamuhian ng sinuman, na mas gusto kong kalimutan niya ako kaysa gamitin niya ako bilang dahilan upang manakit. Pinikit ko ang aking mamata. Pinisil ko ang aking gamit ang aking magadaliri. Aling Nena, ang aking kapatid, Mateo, kung malalaman niya ito Eduardo, alam ngang iyong kapatid ang kalahati. Alam niya na ang kanyang tunay na ina ay isang Reyes. Alam niya na ang kanyang tunay na ama ay isang Vargas. Ngunit hindi niya alam na iniwan niya sa kanya ang salitang iyon. Hindi niya alam na ang kanyang tunay na ina ay ayaw na maging siya ang naging siya. Sinabi lang sa kanya ang bahagi na nagsilbi upang mapakain ang galit. May nagmanipula sa kanya, Eduardo. May gumamit ng kalahating katotohanan upang buuin sa kanya ang isang put. Naramdaman kong may isang bagay sa loob ko. Isang mahigpit na buhol sa buong araw ang nagsimulang lumuwag. Ang aking kapatid ay hindi isang likas na kontrabida. Siya ay isang biktima na pumiling ng pinakamasamang landas. Sino ang maring nagsabi sa kanya ng bagay na kalahati lang? Tiningnan ako ni Aling Nena gamit ang kanyang mamata na nakakita na nang napakarami. Eduardo, inimbestigahan ko po iyan sa loob ng maraming taon bago ako pumasok sa inyong bahay. Pinalaki po siya ng pamilya de la Cruz ng may pagmamahal, ngunit nang sila po ay mamatay, si Mateo po ay binata pa, naiwan po siyang mag-isa. At sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang lalaki. Isang lalaki na nagsabing kaibigan po siyang kabataan ng kanyang tunay na ina. Isang lalaki na lumapit po kay Mateo. Sinabi sa kanya ang kanyang katotohanan, ginabayan siya, sinamahan siya, binigyan siya ng isang kuwento na akma sa kanya, isang kuwento ng pahihiganti laban sa mga Vargas. Sino ang lalaking iyon? Eduardo, ang lalaking iyon ay sa loob ng maraming taon ang internal accountant ng inyong kumpanya at pinatalsik ng iyong ama ng walang paliwanag bago siya mamatay. Ang pangalan niya po ay Mang Tonyo Castro. Naramdaman ko ang kilabot na dumaloy sa aking likod. Naalala ko. Pinatalsik siya ng aking ama ng walang alinlangan. Hindi niya kailanman ipinaliwanag sa akin kung bakit. Sinabi lang niya, anak, mayroong matao na inilalayo mo dahil sa kutob at pagkatapos ay naintindihan mo kung bakit. Ngunit kung gayon si Mang Tonyo ang nakatagong kasabwat. Eduardo, ang ikatlong nagpipirma ng Solon Investments, ang lumilitaw sa mga papel na may inisyal lamang. Ilang taon na niyang minamanipula ang iyong kapatid. Ginagabayan siya sa paghihiganting ito at ginagamit ang iyong asawa bilang intermediate piece. Umikot ang aking ulo, sa wakas ay nakakatugma ang nga piraso. Hindi kami dalawa laban sa isa, kami ay tatlo laban sa tatlo. Eduardo, Aling Nena, at Eti, Machado, Katrina, Mateo, at Mang Tonyo Castro, Aling Nena. Ito ay mas malaki kaysa sa inaakala natin. Kaya po, Eduardo, ang kontrata na halos pirmahan ninyo ngayong linggo ay hindi lamang para kunin ang kumpanya. Ito ay para kunin din ang lahat ng iniwan ng iyong ama na protektado sa hiwalay na pondo na iyon na sinabing ang abogado. Alam ni Mang Tonyo na umiral ang pondo dahil hinawakan niya itong maraming taon at naalala pa rin niya ang makode, ang magalaw, ang ma-account. Kung wala ang nakablok na pondo na iyon, kukunin din nila ang tanging gustong iyong ama na ayusin bago siya mamatay.
Umupo ako sa sahig ng maliit na bahay. Naramdaman ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras ang kagustuhang umiyak na parang isang bata. Ngunit hindi para sa akin. Para sa akin kapatid na lumaki namin na manipula. Para kay Marisol na sumusulat na humihingi ng tawad ng walang ginagawang masama. Para sa aking ama na namatay na may pagsisisi. Para kay Aling Nena na nagdadala ng bigat ng lahat ng katahimikan ng kanyang pamilya. At para sa aking sariling ina, na marahil ay may pinaghihinalaan sa buong buhay niya at mas piniling mamatay ng tahimik. Aling Nena, ang buong pamilya na ito ay isang sugat. Lahat ang pamilya ay ganun, Eduardo. Ang pagkakaiba ay kung sino ang kukuha ang karayom upang tahiin ang maito. Ito ay isang simpleng pangungusap. Ngunit tumimo ito sa akin nang napakalakas kaya inulit ko ito sa mahinang boses na parang isang panalangin. Itinago namin ang mga dokumento sa pekeng ilalim na baul. Isinara ni Aling Nena ang takip ng maingat, halos ng may pagalang, na parang isang taong naktatago ng gabutong kanyang gamahal sa buhay sa isang sagradong urna. Pagkatapos ay nanatili siyang nakatayo na tinitignan ang larawan ng kanyang kapatid. Marisol, bulong niya, kapatid ko, ngayon ay nakapagpahinga ka ng kaunti. Dahil malalaman na sa wakas ngang anak na kinuha sa iyo na ayaw mo siyang manakit, at dahil ang bahay na ito ay nakaroon muli ng boses sa loob. Lumabas kami. Ang buwan ay nagsisimula ng bumaba. Ang lamig ng madaling araw ay tumagos sa aking mga buto. Bago ako sumakay sa kotse, pinigilan ako ni Aling Nena gamit ang kanyang kamay. Eduardo, isa pa. Kapag natapos na ang lahat na ito, hihingi ako ng pabor sa inyo. Anuman, Aling Nena, na kapag kinausap ninyo ang iyong kapatid ay huwag ninyo siyang kausapin na parang isang lalaking pinagtaksilan. Kausapin ninyo siya na parang isang kapatid na ngayon ninyo palang nakikita. Dahil kung mayroong magbabasag ng bilog ng Gafargas, ang taong iyon ay kayo. Ang iyong ama ay hindi nagawa, ang aking ina ay hindi nagawa, ang aking kapatid ay hindi nagawa. Kayo ang bahala. Tumango ako ng tahimik, hindi ako makapagsalita. Nagmaneho ako hanggang sa iwan ko si Aling Nena malapit sa bahay ni Aling Charmen. Bago siya bumaba ay niyakap niya ako. Isang maikling yakap ng isang mapagpakumbabang babae na hindi nakpapahintulot ng mga dramatics, ngunit ito ang pinakamatapat na yakap na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Amoy sabon at bagong gawaing kape. Eduardo, ngayong gabi matulog kang may isang mata na bukas. Kayo rin po. Nagmaneho ako pawi sa aking bahay. Si Katrina ay nasa kama na nagpapanggap na natutulog. Nakabukas ang ilaw sa night table. Umayat ako ng tahimik. Humiga ako sa tabi niya ng walang tanong. Alas 3:30 ng madaling araw narinig ko ang inaasahan ko. Isang mahinang ingay sa ibaba malapit sa pinto ng serbisyo. Pagkatapos ay mahakbang. Pagkatapos ay ang hindi mapakakamalang tunog ng mga drawer na binubuksan sa study. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok na parang tambol. Si Katrina, na nakapikit sa tabi ko, ay nagpakawala na hininga ng napakakalmado, napakakontrolado. Nakikinig siya kasama ko. Hinihintay niya ang balita. Pagkatapos ngang ilang minuto, bumalik ang ngahakbang sa pinto ngang serbisyo at bago lumabas ang nanghimasok, narinig ko ang isang bulong ng lalaki na sinabi na may pagkadismaya. Wala siya dito, may problema tayo. Sumara ang pinto. Bumalik ang katahimikan sa bahay. Si Katrina sa tabi ko ay nagpakawalan ng humihingal na pahinga. Hinalikan niya ako sa balikat, nagpapanggap na gumising. May nangyari ba, mahal ko? Nararamdaman kong tensyonado ka. Pinikit ko ang aking mata. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagsinungaling ako sa aking asawa na may kapayapaan ng isang walang asawa. Kinabukasan ng umaga, habang bumababa si Katrina ng walang alam, nag-vibrate ang aking cellphone. Ito ay isang mensahe mula kay Ati. Mercado, Eduardo, tinanggap ni Piskal Diana Santos ang kaso. Ang appointment ay ngayong hapon. Dalhin mo ang lahat ng mayroon ka at maghanda ka. Gusto niyang pirmahan mo ang isang bagay na hindi masisira ng iyong asawa, ng iyong kapatid, o ng matandang Mang Tonyo kapag nalaman nila. Ngumiti ako sa loob. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ngumiti ako na parang isang lalaki na tumigil sa pagiging biktima. Ang balansa ay malapit ng magbago ng panig. Ang opisina ni Piskal Diana Santos ay nasa huling palapak ng isang gusali na kulay abo. Simple, walang luho, walang mamahaling alpombra o dekoratibong larawan. Tanging desk na puno ng mga folder, mga file hanggang kisame
at isang permanenteng amoy ngang matapang na kape. Ito ang eksaktong lugar kung saan pinanatili ang hindi komportableng katotohanan ng lungsod. Ang piskal ay isang babaeng may gitnang edad na may seryosong ekspresyon at direktang tingin. Sa sandaling pumasok ako kasama si Ati Mercado at Aling Nena. Siya ay tumayo at iniabot ang kanyang kamay ng walang kinakailangang ngiti. Doktor, anong ganda na makita kayo pagkatapos ng maraming taon. Gino Reyes Vargas. At kayo, ginang, upo po kayo, pakiusap. Inuna na po ang doktor ang ilang detalyeng kaso, ngunit gusto kong marinig ang lahat mula sa simula. Nang walang pagtanggal, inilagay namin ang mga dokumento sa mesa, ang mga recording, ang mga litrato, ang maliit na memory card, ang mga kopya ng mapanlinlang na kontrata. Sinuri ni Piskal Diana ang lahat na may profesional na kalmado na nagdulot ng kilabot. Hindi niya ijinalaw ang isang kalamnan ng kanyang mukha habang nagbabasa. Hindi siya nagpakawala ng bulong, nagtala lamang sa isang notebook at paminsan-minsan ay inhihiwalay ang isang papel mula sa iba. Nang matapos, nakta siya na tingin. Gino Reyes Vargas, ang mayroon kayo dito ay malakas, ngunit hindi pa sapat. Kailangan natin ang tatlong nagpipirmang Solon Investments sa isang eksena na nag-uusap tungkol sa iskema nang walang posibilidad na tanggihan pagkatapos. Sa ngayon, maaring magtalo ang iyong asawa na nilinlang siya. Maaring sabihin ng iyong kasosyo na nagkamali siya sa accounting. At ang ikatlo, itong Mang Tonyo Castro, maaring maglaho kung ipagkanulo siya ng 2 bilang scapegoat. Ano ang iminumungkahi ninyo, Doktor? Tanong ni Ati Mercado, isang kontroladong operasyon. Ipapapirma natin ang huling kontrata, ngunit hindi sa opisina, sa iyong bahay, Gino Reyes Vargas, sa isang pribadong kapaligiran kung saan sila ay nakakaramdam ngang ligtas, kung saan sila magbababa ng kanilang guard. Sasamahan ko ang team sa labas na nakikinig sa lahat sa pamamagitan ng isang nakatagong microphone na ikaw mismo ang magdadala. Kapag nakumpisal silang tatlo ng hindi nalalaman na naririnig namin sila, sasagutin namin. Yumuko si Aling Nena, Doktora, mayroon pa pong dapat malaman. Hindi po tunay na kamag-anak ni Mateo de la Cruz si Mang Tonyo Castro. Noong kuna po ay inakala kong pinsan siya dahil ang mga inisyal ay tumutugma sa isang Castro na malalayong kamag-anak. Ngunit pagkatapos po ay naintindihan ko na ang pagiging kamag-anak ay isang kasinungalingan na binuo niya mismo. Nagpanggap po si Mang Tonyo na pamilya upang magkaroon ng access sa mga papel at magpirma ng Solon Investments nang hindi nagdudulot ng hinala sa bangko. At may isa pa pong bagay, ilang taon na pong minamanipula ni Mang Tonyo si Mateo. Sinabi niya po sa kanya ang makatotohanan na kalahati lamang upang buuin sa kanya ang isang put na hindi naman sa kanya. Kinunot ni Piskal Diana Santos ang kanyang no at nagtala, nagbabago ang sitwasyon. Kung minanipula ang iyong kasosyo, mas mababa ang kanyang pananagutan sa kriminal. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang sagutin. Ngunit maaari kaming makipagnegosasyon sa kanya na isang kooperasyon kung makikita niya ang katotohanan sa tamang oras kung sino ang gumamit sa kanya. Nakasalalay iyon sa iyo, Gino Reyes Vargas. Gusto mo bang iligtas ang iyong kasosyo? Huminga ako ng malalim. Tiningnan ako ni Aling Nena gamit ang kanyang mata na parang matandang tubig. Sinabi niya sa akin ng tahimik ang sinabi na niya sa akin noong nakaraang gabi. Na kapag kinausap ko ang aking kapatid ay huwag ko siyang kausapin na parang isang lalaking pinagtaksilan, kausapin ko siya na parang isang kapatid na ngayon ko palang nakikita. Doktora, ang kasosyo na iyon ay aking kapatid. Natuklasan ko ilang araw na ang nakalipas at kahit na gumawa siya ngang kakilakilabot na bagay, minanipula siya sa loob ng maraming taon. Gusto ko siyang iligtas. Kung handa siyang magbukas ng kanyang mamata, gusto kong magkaroon siya ng pangalawang pagkakataon. Dahan-dahang tumango si Diana. Sige, susubukan natin. Ngunit kung mananatili siya sa maling panik, wala na akong magagawa pa para sa kanya. Naintindihan? Naintindihan. Lumabas kami sa opisina na iyon na may plano na. Miyerkules ne hapon iyon, ang pirma ng kontrata ay tinagda para sa Biyernes ng gabi sa aking bahay sa panahon ng isang maliit na hapunan na inorganisa na ni Katrina kasama si Mateo at ang kanyang na financial advisor. 2 araw na lang. Noong hapong iyon, hiniling sa akin ni Aling Nena na gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Eduardo, bago ang Biyernes kailangan mong makita ang iyong kapatid ng mag-isa, walang asawa, walang Mang Tonyo, walang sinuman, ikaw lang at siya.
Para saan, Aling Nena? Kung haharapin ko siya ngayon, guguho ang lahat. Hindi para harapin siya, para tingnan siya, para umupo kasama niya sa huling pagkakataon bilang magkaibigan at itago ang alaalang iyon dahil kapag natapos ang operasyon ay hindi na kayo makakatingin sa isa't isa ng pareho. At dahil mayroon akong kailangan ibigay sa kanya, ngunit hindi ko pa may bibigay sa iyo hanggang Biyernes. Hindi ko maintindihan. Maintindihan mo. Sa ngayon, tingnan mo ang iyong kapatid, kahit na para sa isang kape. Noong gabing iyon tinawagan ko si Mateo. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong pag-usapan ang isang lumang alaala na hindi ako pinatulog. Nagita kami sa isang maliit na kapihan kinabukasan ng umaga sa isang baryo kung saan walang nakakakilala sa amin, isang kapihan na tinawag na kapihan sa kanto na may lumang silya at isang may-ari na iniwan kaming mag-isa sa sulok sa likod. Dumating si Mateo ng eksakto sa oras. Ang kanyang ngiti ay ang dati. Ang ngiting kapatid na pinakatiwalaan ko sa loob ng maraming taon at sa unang pagkakataon tiningnan ko siya na alam kong sa likod nito ay may matagal ng sakit. Kuya, anong milagro? Anong nangyari sa iyo? Mateo, hayaan mong tanungin kita. Naalala mo ba ang araw na nakilala mo ang aking ama? Nagbago ang kanyang mukha. Bahagya lamang na tumigas ang kanyang panga. Halos wala. Nagunit napansin ko. Oh, nakilala ko siya ng kaunti. Nakita ko lang siya na ilang beses. Bakit mo tinatanong? Dahil marami akong iniisip tungkol sa kanya? Sa pamilyang nakaroon siya? Sa mga bagay na hindi niya nagawa? Nararamdaman mo ba na iniwan ka nga iyong pamilya ng mabagay na hindi mo nagawa, Mateo? Nagbaba ng tingin si Mateo. Hinahalo ang kape gamit ang kutsara ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Lahat ng pamilya ay nag-iwan ng mga bagay na hindi nagawa. Kuya, at naramdaman mo ba minsan na iba ang buhay mo sa dapat mong maranasan? Nagtaas siyang tingin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon nakita ko sa kanyang nga mata ang isang bagay na iba sa dati niyang ngiti. Nakita ko ang matagal ng pagod. Nakita ko ang isang sugat. Oo, sa buong buhay ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi ako nagpilit. Tiningnan ko lamang siya. Pinisil ni Mateo ang gilid ng tasa. Eduardo, may mabagay tungkol sa akin na hindi mo alam. Mga bagay na sana ay hindi mo kailanman malaman. Sige, sabihin mo sa akin. Hindi ko magagawa. Hindi ngayon. Kung gayon, itago mo kuya. Ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay, anuman ang mangyari sa mga susunod na araw. Alalahanin mo ang pag-usap na ito. Alalahanin mo na umupo ako sa harap mo upang tingnan kabilang kapatid. Kung balang araw ang iyong puso ay humiling na bumalik sa tamang panig ng landas, magkakaroon ka nga lugar na babalikan. Tiningnan ako ni Mateo na may matinding tingin ng lalaki na malapit ng masira, ngunit lumalaban pa rin. Walang sinabi, binayaran ang kape at tumayo. Bago siya umalis, pinisil niya ang aking balikat gamit ang kanyang kamay. Isang kamay na bahagyang nanginginig at umalis siya. Nanatili akong nakaupo sa kapihan na iyon na nararamdaman na kakagaling ko lang magpaalam sa Mateo na nakilala ko. Dumating ang Biyernes tulad ng pagdating ng mga araw na kinakatakutan mabilis, halos walang babala. Buong hapon na inorganisa ni Katrina ang hapunan na may kahina-hinalang kagalakan. Tumawag siya sa florist, sa catering service. Nagpatuktok siya ng mahinang musika. Hinalikan niya ako sa pisngi habang ako ay nagsha-shave. Mahal ko. Ngayong gabi ay magiging napaka-espesyal. Pipirma kang isang bagay na magbabago sa ating buhay magpakailanman. Ngumiti ako sa salamin. Isang eksakto, maingat, sinanay ng ngiti. Oh, mahal ko, makbabago ang lahat. Alas 8 nang tumunok ang doorbell. Si Mateo ang unang pumasok, nakasuot ng formal, na may dalang isang bot ng alak. Sa likod niya ay si Mang Tonyo Castro. Ilang taon ko na siyang hindi nakikita, mas matanda siya, mas payat, na may tingin ng isang lalaki na nagdala ng galit ng napakatagal, iniabot niya ang kanyang kamay ng may pekeng kabaitan. Eduardito, anong saya? Ipapanalangin ka ng iyong ama na makita kung saan ka na narating. Naramdaman kong gusto kong sumigaw, ngunit ngumiti lang ako. Pumunta kami sa dining room. Si Aling Nena ay nagsisilbi sa mesa na may dati niyang katahimikan. Nakasuot ng apron, nakayuko ang ulo. Walang sinumang nahinala. Para sa tatlo, siya ay nanatiling hindi nakikita. Ako, sa ilalim ng aking coat, ay may maliit na microphone na ibinigay sa akin ni Piskal Santos noong hapon. Kumain kami, tumawa, nagtoast. Nakukwento si Katrina ng mga nakakatawang kwento. Sinusundan ni Mateo ang pag-usap.
Pinakmasdan ni Mang Tonyo ang lahat na may mapanuring mata. Nang dumating ang kape, kinuha ni Katrina ang folder na may kontrata. Mahal ko, bago ang dessert, pirmahan na natin ito ng mabilis upang matapos na. Kinuha ko ang balpen, iniikot ito sa aking mga daliri at sinabi na may pinakakalmado na boses sa mundo bago ako pumirma. Gusto kong ipaliwanag ninyo sa akin ang isang bagay. Gusto kong ipaliwanag ninyo sa akin kung bakit ninyo gusto ang kumpanya. Walang kasinungalingan sa pagitan lamang natin. Nang may tiwala, halos pamilya na tayo. Nagpakawala ng mahinang tawa si Mang Tonyo. Ang pinakabunyag na tawa na narinig ko sa buhay ko. Eduardito, gusto mo ba talagang malaman? Ang kumpanya ay sa amin mula pa bago ka ipanganak. Ninakaw ito ngayong ama sa tunay na anak. Si Mateo ay isang Vargas. Ikaw lang ang naglagay ng selyo. At ngayon, pagkatapos ng napakaraming taon, bumalik na sa lugar ang mabagay. Tumawa si Katrina ng mahina at hinaplos ang kamay ni Mateo. Hindi tumawa si Mateo. Nanatili siyang napakatahimik. Masyadong tahimik. Mang Tonyo, sabi niya bigla, tumahimik ka. Ano? Tumahimik ka. Hindi na kailangan pang magsalita. Tiningnan ko siya, punong isang bagay na hindi ko pa nakikita noon ang mamata ni Mateo. Kahihiyan, isang matagal ng sakit ang lumilitaw. Sa sandaling iyon, pumasok si Aling Nena sa dining room, ngunit hindi siya pumasok bilang kasambahay. Pumasok siya ng tuwid na nakataas ang ulo. Dala sa kanyang makamay ang isang dilaw na sobre. Lumapit siya sa mesa at inilagay ito sa harap ni Mateo. Binatang Mateo, ito ay para sa iyo. Ito ay mula sa iyong tunay na ina, si Marisol Reyes, ang aking nakatatandang kapatid. Uminto sa panyiti si Katrina. Biglang tumayo si Mang Tonyo. Ano ito? Sino ang nagpapasok sa babaeng ito? Eduardo, anong sirkus ito? Binuksan ni Mateo ang sobre gamit ang nanginginig na daliri. Sa loob ay ang orihinal na sulat ng kanyang ina. Ang sulat na nagsasabing may lumang tinta at may mansa ng luha. Kung balang araw ay malalaman ng aking anak kung sino ako, sabihin ninyo sa kanya na hindi ako ipinanganak upang kamuhian ang sinuman, na mas gusto kong kalimutan niya ako kaysa gamitin niya ako bilang dahilan upang manakit. Nagbasa si Mateo. 2 beses siyang nagbasa. 3. At pagkatapos ang lalaking iyon nasa buong buhay niya ay nagtayo ng put upang manatiling nakatayo. Ay nagpakawalang ang unang malinis na luha, isang-isa, pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay hindi na niya kaya. Ina, bulong niya na parang nakikipag-usap sa isang naroon. Gusto ni Mang Tonyo na kunin ang sulat sa kanyang kamay. Mateo, ito ay isang bitag. Nagsisinungaling sa iyo ang matandang babaeng ito. Ngunit dahan-dahang humarap si Mateo sa kanya, na may nagniningning na mga mata at isang kahila-hilakbot na kapayapaan. Mang Tonyo, ikaw ang nagpalaki ng put sa akin. Puno mo ang aking ulo ng mga kasinungalingan mula, panong bata pa ako. Hindi kailanman gusto ng aking ina ito. Isinulat ang aking ina ang kabaliktaran. Nagsimulang manginig si Katrina. Tumingin siya sa pinto. Nakita niya na may isang bagay na hindi tugma. Gusto niyang tumakbo at pagkatapos ay tumunog ang doorbell at ang matatak na boses ni Piskal Diana Santos. Mula sa kabilang panig ay nagsabi ng malinaw at malakas, "Pulisya, pakiusap buksan ang pinto. Mayroon kaming warrant." Nanginginig ang mga baso sa mesa. Lumapit si Aling Nena sa akin. Pinisil niya ang aking braso ng tahimik at habang pumapasok ang mga lalaki ng piskal sa sala, habang umiyak si Katrina sa galit at sinusubukang tumakas si Mang Tonyo sa patio ng walang tagumpay, nanatili si Mateo na nakaupo na tinitignan ang sulat ng kanyang ina at sa unang pagkakataon sa buhay niya, umiyak ang aking kapatid nang hindi humihingi ng tawad sa sinuman kundi sa kanyang sarili. Nung gabing iyon ang aking bahay ay tumigil sa pagiging akin. Tumigil ito sa pagiging bahay ni Katrina. Tumigil ito sa pagiging stage na itinayo ni Mang Tonyo. Naging isang simpleng walang laman na sala kung saan sa wakas ay nakaupo ang katotohanan upang mahapunan ng walang humihingi ng pahintulot sa sinuman. Ang maopisyal ay unang kinuha si Katrina, umiyak siya ng walang tinitignan, tulad ng pagiya ng mga tao na huli ng nakatuklas na ang kanilang magkasinungalingan ay may kalendaryo. Lumabas si Mang Tonyo Castro na nakaposas na may tingin na nawawala. Bumubulong na ginawa niya ang lahat ng iyon para sa isang ina na hindi niya kailanman nakilala. Ngunit si Marisol Reyes ay nagsalita na para sa kanyang sarili, mula sa isang lumang sulat at pinawalang bisa magpakailanman ang put na ginamit niya upang mabuhay.
Nanatili si Mateo na nakaupo sa mesa ng mag-isa. Hawak ang bukas na sulat sa kanyang mga kamay. Lumapit si Piskal Diana Santos sa kanya ng may pagalang, hindi ng may kalupitan. Gino de la Cruz, kailangan mo rin po kaming samahan. Ngunit dahil sa mga pangyayari at ayon sa napag-usapan namin ni Ati Mercado, ang iyong legal na sitwasyon ay susurin ng hiwalay. Ang voluntaryong deklarasyon na gagawin mo ngayong gabi ay magiging mahalaga. Magpasya ka ng kalmado. Nagtaas na ulo si Mateo. Ang kanyang mata na nagdala ng napakaraming galit sa loob ng maraming taon, ngayon ay malinis, walang laman, bagong hugas ng maluha. Idedeklara ko po ang lahat, Doktora, lahat mula sa simula. Ngunit bago iyon, pwede ko po bang yakapin ang aking kapatid? Tumango si Piskal Diana Santos. Tumayo ako. Lumakad patungo sa kanya at si Mateo. Ang lalaking iyon na sa loob ng maraming taon ay tinawag kong kapatid nang hindi nalalaman ang literal na kahulugan ng salita, ay kumapit sa aking dibdib na parang isang nalulunod. Umiyak siya ng walang pagpigil. Umiyak siya para sa ina na nawala bago siya ipanganak, para sa pamilya na inilihim sa kanya, para sa mga taon na inilaan niya sa isang pahiganti na hindi naman sa kanya. Umiyak siya para sa aking ama na hindi niya napatawad sa oras, at umiyak ako kasama niya na hawak siya. Inulit sa kanyang tainga ang tanging lumalabas sa akin. Nasa bahay ka na, kapatid. Sa wakas ay nasa bahay ka na? Tiningnan kami ni Aling Nena mula sa pinto ng dining room. Hindi siya umiyak. Ngumiti lamang siya ng dahan-dahan na may pagod at matandang ngiti, na parang isang taong tumutupat ng isang matagal ng pangako na ginawa sa harap ng isang itim at puting larawan. Ang mas sumunod na linggo ay dumaan tulad ng pagdaan ng ulan pagkatapos ng napakainit. Nahuhugas, naglilinis, nag-ayos ng lahat ng bagay na baluktot sa napakatagal na panahon. Si Katrina ay naharap sa mga kaso para sa paglahok sa mga krimen sa ekonomiya. Ang desisyon tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang kaparusahan ay hindi akin. Ito ay sa Public Prosecutor's Office, sa mga hukom, sa mga institusyon na umiiral upang ang mga biktima ay hindi maging berdugo. Isa lamang ang hiniling ko kay Ati Mercado, na ang paglilitis ay isagawa ng may pagtatago, nang hindi ginagawang pampublikong palabas, hindi para sa kanya, para sa pinakamababang dignidad na natitira pa sa kuwento na minsan ay ibinahagi namin. Hindi ganun ang swerte ni Mang Tonyo Castro, ang kanyang nga taon ng pagmamanipula nga madokumento, pagpeka nga relasyon at pagbuong ang put sa ulo ng isang ulila upang makuha ang isang kumpanya ng iba, ay sa wakas ay bumagsak sa kanya. Nagpasya ang hustisya. Hindi ako nagpasya. Nakipagtulungan si Mateo sa piskalya mula pa sa unang deklarasyon. Ibinigay niya ang lahat na nalalaman niya, mga account, mga papel, mga pag-usap, mga record. Ang kanyang kooperasyon ay naging mahalaga. Ipinakalob sa kanya ni Piskal Diana Santos ang isang pinababang sentensya, alternatibo sa community service at financial na pagbabayad pinsala. Nagsimulang magbayad ng kanyang utang ang aking kapatid hindi sa pera, kundi sa oras, sa presensya, sa tunay na pagsisikap. Bawat hapon, sa loob ng ilang buwan, siya ay lumilitaw sa isang pundasyon na tumutulong sa mga kabataang ulila na mag-aral ng mga trade. Nagtatrabaho siya kasama nila, tinuturuan sila ang kaunting mabuting alam niya, sinasabi niya sa kanila na tinitignan sila sa mga mata, na ang put ay ang pinakamasamang guro na maaring makaroon ng isang ulila, at sa gabi, kapag bumabalik siya sa maliit na bahay na inupahan niya malapit sa baryo ni Aling Nena, umupo siya upang basahin at basahin muli ang sulat ng kanyang ina. Ang sulat na iyon ay hindi humiwalay sa kanya. Dala niya ito sa bulsa ng kanyang kamisa, sa ibabaw ng kanyang puso, na parang isang kalasag, na parang isang pagpapala pagkatapos ng kamatayan. Si Ati Anselmo Mercado, tapat sa huling kagustuhan ng aking ama, ay formal na binuksan ang hiwalay na pondo sa bank safe. Lumabas na ito ay isang halaga na itinago na. Aking ama sa loob ng mga dekada na may pagsisisi sa dibdib, nahihintay na magkaroon ng lakas ng loob ang sinuman na gastusin ito ng maayos. Binigyan namin ito ng tamang patutunguhan. Isang bahagi ay para kay Mateo, bilang lehitimong biolohikal na tagapagmana ni Don Ramon Reyes Vargas. Hindi ito isang mapagbigay na konsesyon. Ito ay isang pagpapanumbalik ng utang ng dugo sa kanya sa buong buhay. Tinanggap ni Mateo ng mapagpakumbaba, umiyak,
Nang walang pagtatalo ng kahit isang sentimo pa, ginamit niya ang bahaging iyon upang magtatak ng isang maliit na technical school na magdadala sa kanyang desisyon ng pangalang Marisol Reyes upang sa wakas ay magkaroon ng isang bagay sa mundo ang kanyang ina na magdadala ng kanyang pangalan ng may pagmamalaki. Ang isa pang bahagi ay inilaan upang pagandahin ang maliit na bahay kung saan ipinanganak si Aling Nena. Ang bahay na iyon kung saan itinago ang kanyang kapatid ang masulat, kung saan itinago ang kanyang ina ang isang kwaderno na may pekeng ilalim kung saan napakaraming katahimikan ang pinalaki. Ayaw ni Aling Nena na tanggapin ang pera para sa kanya, ngunit tinanggap niya na ayusin namin ang bahay para kay Mati upang ang bata ay magkaroon, bukod sa pagmamahal ng kanyang lola, ng matatag na mga pader, isang bagong kusina, isang sariling silid na puno ng libro at mga gamit sa eskwela. Eduardo, sabi niya sa akin nung araw na ibinigay namin ang mga susi. Ang aking apo ay magiging arkitekto tulad ng sinabi niya sa akin noong unang araw na nakita mo siya at mag-aral siya sa isang tunay na universidad. Sumagot akong tanging masagot sa isang babae. Hindi, Aling Nena, ibibigay natin sa kanya sa pagitan nating dalawa. At pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ang matagal ko nang iniisip. Hiniling ko sa kanya na iwanan magpakailanman ang apron, na manatili sa akin, hindi bilang kasambahay, kundi bilang tiya, na pumunta sa malaking mesa, sa pangunahing silya, na tumakbo si Mati sa mga pasilyo kung saan nun ay mga putol na talulot lamang ang tumakbo. Matagal akong tiningnan ni Aling Nena, pagkatapos ay sinabi niya na may mahinang at matatag na boses, Eduardo, lagi akong malapit, ngunit ang malaking bahay na iyon ay hindi para sa akin. Ipinangan na laging bukas ang mapintong ang maliit na bahay na iyon para sa iyo at na si Mati ay magiging tunay mong pamangkin. Kahit na hindi kailanman malaman ng dugo, tinanggap ko ang kondisyon. Ito ay patas. Hindi kailangan ng ilang babay ng matataas na kisame upang suportahan ang malalaking buhay. Inabot ako ng mas matagal kaysa sa inaasahan upang maramdaman muli ang sarili ko. Ilang buwan akong hindi nakatulog ng maayos. Inuulit ang bawat pag-uusap kay Katrina, tinatanong ang sarili ko kung minahal niya ako ng totoo o kung ang lahat ay isang mahabang dula-dulaan. Ang sagot ng dumating, hindi dumating tulad ng iniisip ko. Dumating ito isang hapon habang uminom akong kape sa patio na malit na bahay ni Aling Nena. Tinitiknan si Mati na gumuguhit ng mga imposibleng plano ang gusali sa sahig. Naintindihan ko na hindi mahalaga kung minahal ako ni Katrina sa simula, sa gitna o sa huli. Ang tanging mahalaga ay natuto akong magmahal ng mas mahusay. Na alam ko na ngayon na makilala ang pag-ibig sa kalkulasyon, ang kasama sa kaginhawaan, ang tunay na yakap sa sinanay na yakap. At naintindihan ko ang isa, pahabang tinitignan ang batang iyon na nagdo-drawing. Ako na sa buong buhay ko ay inisip na ang pinakamalaking sakit ay ang hindi magkaroon ng mga anak. Sa wakas ay naintindihan ko na inihahanda akong buhay para sa isang kakaibang bagay, hindi upang maging amang ng isang bata na magdadala ng aking dugo, kundi upang maging tiyuhin ng isang bata na magdadala ng aking pangalan bilang isang gawa ang pagpili. Nagsimulang tawagin ako ni Mati na Tio Edu, nang walang nagtuturo sa kanya. At sinimulan ko siyang sagutin na parang ang salitang iyon ay naghihintay sa akin sa buong buhay ko. Ngayon kapag may nagtatanong sa akin kung paano bumagsak ang isang buhay at paano ito bumangon muli, ikinukuwento ko ang kuwento ng araw na maaga akong umuwi na may dalang rosas. Ikinukuwento ko na nahulog ang mga bulaklak sa hagdanan. Ikinukuwento ko na isang mapagpakumbabang babay na sa loob. Ngang ilang buwan ay hindi ko man lang tiningnan. Ikinukuwento ko na sa likod ng pangungusap na iyon ay 3 dekada ng katahimikan. Isang namatay na kapatid, isang nawawalang anak, isang ama na may kasalanan, isang kapatid na minanipula, isang asawa na kasabwat, isang malamig na manipulator, at isang bata na gumuguhit ng kastilyo sa sahig. Ikinukuwento ko na si Aling Nena Reyes, ang hindi nakikitang kasambahay ng aking bahay, ang tanging tao sa mundo na nangahas na iligtas ako. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil matagal na siyang nagpasya na hindi kailanman maging katulad ng magananakit sa kanya. At ikinukuwento ko higit sa lahat ang aking natutunan ko na ang matao na naglilinis ng ating mabahay ay naglilinis din ng hindi natin nalalaman ng malumang sugat na ating dinadala. Natutunan ko na ang apelyido ay hindi ginagarantiya ang pamilya at na ang tunay na ugnayan ay ginagawa na isa sa kanyang miagagawa.
Natutunan ko na ang isang ama ay maaring mamatay na may dalang malaking pagsisisi at gayon paman ay magiwan sa iyo ngang isang gintong susi na may ulo na hugis puso upang ayusin mo ang hindi niya nagawa. Natutunan ko na ang isang ina, kahit na namatay siyang mag-isa, ay maaring protektahan ka sa isang linya lang. Natutunan ko na ang isang kapatid na natutong kamuhian ay maaring matuturing magpatawad kung mayroong makaroon ng lakas ng loob na tingnan siya ng may katotohanan bago hatulan. At sa wakas ay natutunan ko ang madalas kong naririnig mula kay Aling Nena nang hindi naiintindihan. Lahat ng pamilya ay isang sugat. Ang pagkakaiba ay kung sino ang kukuha ng karayom upang tahiin ang mga ito. Kinuha ni Aling Nena ang karayom para sa aming lahat. Tinalahin niya ang isang namatay na kapatid sa isang buhay na pamangkin. Tinalahin niya ang isang galit na ulila sa ina na hindi niya kailanman nayakap. Tinalahin niya ang isang inosenteng anak sa isang ama na may kasalanan. Tinalahin niya ang dalawang kakaibang kapatid na ngayon ay nagtawagan sa telepono bawat linggo. Tinalahin niya, gamit ang kanyang kinulubot na mga kamay na sanay sa paglilinis ng mga sahig na iba, ang lahat ng nasira ng 3 henerasyon ng mga Vargas. At kapag nagpapasalamat ako sa kanya, lagi niyang sinasagot ang parehong bagay na may kalahating ngiti. Eduardo, wala akong tinahi, ipinasa ko lang ang karayom. Ikaw ang nagtahi, bawat ilang panahon ay dumadaan ako sa bulaklakan ng liwanag. Ang parehong matandang babay sa counter, mas matanda na ngayon, ay patuloy na nagsaserbisyo. Lagi akong bumibili ng 2 buket, isang maliit, simple, upang dalhin sa maliit na bahay ni Aling Nena at isa pa, mas maliit pa, upang iwanan sa libingan ng aking ama. Sa buket sa sementeryo lagi akong sumusulat ng parehong card. Ama, sa wakas ay tinahingang iyong ana ang naiwan mong hindi tapos, kaming 2. At ganun kung paano nilinis ng isang babaeng naglilinis ng aking mga sahig ang aking buong buhay. Ganun kung paano ibinalik sa akin ng isang bouquet ng rosas na nahulog sa isang hagdanan ang pamilya na hindi ko man lang alam na mayroon ako. Ganun kung paano ang maagang pag-uwi ko sa bahay isang hapon, sa halip na sirain ako, ay ibinalik sa akin ang aking sarili. Kung balang araw, mahal na tagapakinig, naramdaman mong gumuguho ang buhay sa paligid mo, alalahanin mo ito, minsan ang tila katapusan ngang lahat ay simula pa, lamang ngang unang pinto na bumubukas. At minsan ang anghel na dumarating upang iligtas ka ay hindi dumarating na nakasuot ng puti, dumarating siya na may basahan sa kamay, na may lumang apron, na may pagod na makamay, at may isang simpleng pangungusap na nagpapabago sa lahat. Ginoo, huwag ka munang umakyat diyan, dahil sa itaas madalas ay ang kasinungalingan na alam na natin at sa ibaba laging naghihintay. Nang may pasensya ay ang katotohanan na nagliligtas sa atin.